Kabanata 1351 Labanan sa Scatter Thunder Clan. 5. Ang ulo ng nakakalat na Thunder Clan ay may mabagsik na ekspresyon, at lahat ng kalmadong at matayog na pagmamataas mula kanina ay nawala. Sa maikling panahon na ito, si Wang Lin ay nagdulot sa kanya ng sobrang pagkabigla at gulat sa kanilang mabagsik na laban. Sa simula, hindi niya itinuturing na banta si Wang Lin. Akala niya madali niyang mapapatay si Wang Lin gamit lamang ang kapangyarihan ng ika-4 na Heaven's Blight. Subalit, sa sandaling iyon, nang maramdaman niya ang krisis sa buhay at kamatayan, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng 10,000 taon, naging malinaw ang kanyang isipan. Kung hindi dahil sa kagustuhan niyang magdusa ng mga sugat at bunutin ang huling selyo upang ipakita ang buong kakayahan ng ika-5 Heaven's Blight, ang impact na iyon kanina ay maaaring magdulot sa kanya ng malubhang sugat, o maging kamatayan. Ang epekto ng kulog ay parang galit na alon na dumaan sa lahat ng kanyang mga proteksyon. Sa sandaling iyon, isang pulang kidlat ang dumaan diretsyo sa kanya. Ang kidlat na iyon ay naglalaman ng bahagyang divine retribution at nagdulot sa kanyang clan mark na manginig hanggang sa magkaroon ng bitik. Mayroon din yung kakaibang at halos hindi matatalong dugo na espada na nagdulot sa kanya ng isang bangungot. Dumaan ito sa lahat at tumchuan ang kanyang dibdib. Kung hindi siya naglabas ng ika-5 Heaven's Blight, ang espada lamang na iyon ay sapat nang magdulot sa kanya ng malamig na pawis. Bukod pa rito, ang Thunder Essence ng kalaban ay lumapit, at naglalaman ito ng walang katapusang kalooban. Pinukaw nito ang kulog sa kanyang katawan, at ang mga pag-atake mula sa loob at labas ay nag-iwan ng maraming sugat sa kanyang katawan. Lahat ng ito ay isang aral na binayaran niya ng dugo. Ang karanasang ito ay nagising sa ulo ng matanda. Ang batang lalaki sa harap niya ay ang kanyang pinakamalupit na kalaban. Kasama pa ang paggamit niya ng Dao Master Blue Dreams Light Shadow Shield, lumabas ang walang katapusang haka-haka sa kanyang isipan. Subalit, hindi ang mga sugat o ang spell ni Dao Master Blue Dream ang nagpatawa sa ulo ng matanda. Ang nagdulot sa kanya ng takot ay ang kakayahan ng kalaban na mag-timing at ang tapang at desisyong ginawa nito. Sa napakadelikadong sandali nang gumuho ang kulog, ginamit niya ang Light Shadow Shield upang umatake, na nagdulot ng kalituhan sa akin. Bagamat tila madali ito, kakaunti lamang ang may kakayahang mag-timing at gawin ito ng perpekto. Kahit ako, magdadalawang isip. Hindi siya matanda, ngunit mayroon na siyang ganitong katalinuhan. Dapat ay kilala siya sa Ancient Star System, pero hindi ko pa naririnig ang pangalang Wang Lin. Ano siya ba talaga? Ang ekspresyon ng ulo ng Scatter Thunder Clan ay naging mabagsik habang umatras mula sa impact, at ang kanyang galit na hangarin kay Wang Lin ay dumb-obo. Sumigaw siya habang iniangat ang kanyang kamay at kinagat ang espasyo sa paligid niya. Buksan ang Ancient Thunder Realm. Isang malakas na kulog ang umalingaw. Ito ay parang lindol na nakakagulat, at parang ang mundo ay malalaglag. Isang malaking vortex ang lumitaw sa harap ng ulo ng matanda. Ang gitna ng vortex ay itim, at walang katapusang kulog ang gumagalaw sa loob nito. Habang umiikot ito, parang nagbukas ng itim na butas patungo sa ibang mundo. Ang spell na ito ay halos kasing lakas ng Third Step Cultivators na kumukuha ng kapangyarihan ng Joss Flames. Si Wang Lin ay nasa malayo, at medyo mapatla ang kanyang mukha. Kanina, tinamaan siya ng impact at nagkaroon ng mga sugat. Kung hindi niya ginamit ang Light Shadow Shield upang protektahan ang sarili, siya ay magiging malubhang sugatan. Ito ay isang mabagsik na labanan. Maaaring sabihin ito ang pinakamalakas na kalaban na hinarap ni Wang Lin sa kanyang buhay. Si The Wistwater ay isang Third Step Cultivator at napilitang umatras bago siya patayin ni Wang Lin. Ngunit hindi si Wang Lin ang nagpilit sa kanya na umatras, kundi ang Lord of the Sealed Realm. Dahil dito, simulat sa pool, hinarap na niya mismo ang ulo ng Scatter Thunder Clan, at ang kanyang dugo ay halos kumulo. Punong-puno ng intensyon sa labanan ang kanyang mga mata. Ang mga cultivator tulad namin ay hindi umatras sa laban, hindi natatakot sa laban. Kung hindi ko kayang malampasan ang isang ika-5 Heaven's Blight cultivator, paano ako magiging karapat-dapat na hamanin ng isang Third Step cultivator, at patayin si The Wistwater? Tumawa ng malakas si Wang Lin at gumawa ng isang seal ng kamay. Sumabog ang malalakas na tunog mula sa kanyang katawan habang ang mga bituin ng kanyang sinaunang Diyos ay mabilis na umiikot, at lumitaw din ang bituin ng batas. Ang buong kanyang cultivation ay mabilis na tumaas, at ang dugo na espada ay matagal nang bumalik sa kanyang tabi, naglalabas ng walang katapusang enerhiya ng espada. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap na parang mga sulo, at hindi binigyan ng pagkakataon ng ulo ng matanda na ipagpatuloy ang spell. Inangat niya ang kanyang kanang kamay at nagtakda ng pagsugod. Ang dugo na espada ay nagbukas ng daan at walang katapusang kulog ang lumitaw sa paligid niya. Sa isang iglap, naging parang isang meteoro ng kulog si Wang Lin habang siya ay tumatakbo papunta sa walang katapusang alingaw-ngaw. Ang alitaptap ay naglalakas loob na labanan ng maliwanag na buwan. Ang ulo ng matanda ay ngumisi habang kinagat ang dulo ng kanyang dila at samuka ng isang bibig ng Essence Blood ng ika-5 Heaven's Blight Cultivator.
Agad na inabsorb ang dugo ng malaking vortex. Ancient Thunder Dragons na matagal nang nawala, ngayon, bilang alipin ng walang hanggang kulog, pinapalakas ko ang inyong mga kaluluwa na naglaho. Ginagamit ko ang aking dugo bilang gabay upang magtipon ng inyong walang katapusang kapangyarihan at magbaba sa mundong ito. Ipakita ang inyong lakas na kayang magwasak ng mundo. Sa sandaling na-absorb ang dugo ng ulo ng matanda ng vortex, naglabas ito ng mga nakakalibang na angal mula sa loob nito. Ang mga angal ay nakakagulat, at bago pa man lumabas ng vortex, ang mga kulog sa paligid ay umalangaw-ngaw. Sa oras na binanggit niya ito, kumulabog ang mga malalakas na tunog sa loob ng vortex na parang isang makapangyarihang nilalang ay sumasalpok dito upang tumakas. Ancient Thunder Dragons, bumaba! Sigaw ng ulo ng matanda habang iniabot ang kanyang kamay muli. Ang malaking vortex ay umiikot ng mabilis at isang kulog na tunog ang lumabas mula sa loob. Isang malaking ulo ng dragon ang biglang lumabas mula sa gitna ng vortex. Ang ulo ng dragon ay berde at naglalabas ng walang katapusang kulog. Sa sandaling lumabas ito, nagbigay ito ng isang sigaw na natatangi sa Ancient Thunder Dragon. Roar! Lumapit si Wang Lin na may walang katapusang kulog, ngunit sa sandaling nilapitan niya, ang lahat ng kulog sa paligid niya ay gumuho. Kahit siya ay apektado ng sigaw. Kumilos siya ng malakas na parang ang katawan niya ay papasabog, at damyugaw siya at itulak pabalik. Ang mga mata niya ay puno ng hindi pagkakapaniwala. Isang ganap na Ancient Thunder Dragon. Umatras si Wang Lin, at ang kanyang ekspresyon ay labis na madilim. Ang malaking ulo ng dragon ay nahirapang lumabas mula sa vortex na may nakakatakot na aura. Ang katawan nito ay mahigit 100,000 talampakan ng haba at bawat isa sa mga berdeng kaliskis nito ay naglalaman ng kulog. Pagkatapos nitong sumabog palabas, nagdulot ito ng pagbagsak ng espasyo sa paligid nito. Para itong kayang wasakin ng mundo kapag gumalaw ang katawan nito. Kung isa lamang na Ancient Thunder Dragon, hindi sana ganoon kalaki ang pagkabigla ni Wang Lin. Ngunit pagkatapos ng una, may isa pang lumabas mula sa vortex. 2, 3, 4, hanggang sa ika-8 Ancient Thunder Dragon ay lumitaw sa harapan ni Wang Lin. 8 Ancient Thunder Dragons na ang lumitaw sa mundong ito. Bawat Ancient Thunder Dragon ay may kapangyarihan na higit pa sa imahinasyon. Ngayon na 8 piraso ang lumitaw, lahat ng kulog ay kailangang sumunod sa kanilang utos. Ancient Thunder Dragons, patayin ang taong ito. Ngumisi ang ulo ng matanda habang tinuturo si Wang Lin. Ang 8 Ancient Thunder Dragons ay mabilis na tumakbo patungo kay Wang Lin. Agad na nilapitan ng 8 Ancient Thunder Dragons si Wang Lin. Wala silang epekto mula sa kulog dahil sila ay mga Ancient Thunder Dragons. Sila ang pinakamalakas na mensahero ng langit na binigyan ng karapatang mangkoman ng kulog. Sa sandaling iyon, agad silang nilapitan si Wang Lin. Nagpatuloy ang mga tunog ng kulog. Sumigaw si Wang Lin at hinawakan ng isa sa mga Ancient Thunder Dragons. Ang katawan niya ay nanginginig na parang tinamaan siya ng isang karwaheng may 1,000,000 libra at agad na umatras habang dumudugo siya at umubo. Ngunit pagkatapos lamang niyang umatras ng 3 hakbang, 2 pang Ancient Thunder Dragons ang tumakbo papasok. Habang patuloy ang impact, patuloy si Wang Lin sa pag-ubo ng dugo. Hindi niya kayang huminto, kaya't patuloy siyang itinutulak pabalik. Ngunit, sa sandaling ito, 3 pang Ancient Thunder Dragons ang lumabas mula sa likuran niya, na nahulog siya sa loob. Ang 8 Ancient Thunder Dragons ay sabay-sabay siyang inaatake. Isang buhay at kamatayan na krisis ang pumasok sa isipan ni Wang Lin. Ang kanyang mukha ay mapotla, ngunit ang kanyang ekspresyon ay puno ng kabaliwan. Ang buong katawan niya ay isang gulo ng dugo, at hindi niya kayang kontrolin ang kulog sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng mga Ancient Thunder Dragons ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Mas malakas pa sila kaysa sa isa na tinunaw niya noon. Isa itong Ancient Thunder Dragon. Ngunit, ang mga Ancient Thunder Dragons ay extinct na, kaya't ang 8 ito ay hindi tunay, kundi nabuo mula sa mga kaluluwa. Gayunpaman, kung ang 8 dragons na ito ay sumabog ng sabay-sabay, tiyak na papatayin nila ako agad. Kahit ang katawan ko bilang Ancient God ay hindi kayang tiisin ito dahil sa limitasyon ng aking mga bituin. Gayunpaman, dahil tinunaw ko ang kalahating kaluluwa ng isang Ancient Thunder Dragon, nakuha ko ang pagkakataon na lumikha ng Thunder Essence. Kung matuno ko ang 8 Ancient Thunder Dragons na ito, ang aking kapangyarihan sa kulog ay tataas ng malaki. Ang mga sugat ni Wang Lin ay patuloy na lumalala habang ang mga bombardment ay nagpapatuloy. Ang kanyang origin soul ay nasa bingit ng pagbagsak at ang kanyang katawan ay nasa limitasyon na. Ano ang gagawin? Kaluluwa, kaluluwa. Bagamat ang mga Ancient Dragons ay malakas noong sila'y buhay pa, ngayon ay mga kaluluwa na lamang sila. Kailangan ko ng pagkakataon. Ang mga mata ni Wang Lin ay namumula habang hinaharap ang mga bombardment, at ang mga mata niya ay naglalaman ng kakaibang liwanag. Hindi na siya umatras, bagkus ay nagbigay siya ng isang sigaw na kasing lakas ng sa mga Ancient Thunder Dragons. Roar!
Isang vortex ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin, at ang kanyang origin soul ay lumabas sa anyo ng isang Ancient Thunder Dragon. Nagbigay siya ng isang sigaw na kasing lakas ng sa mga Ancient Thunder Dragons. Ang kanyang sigaw ay parang yayanig sa langit. Habang kumakalat ito, ang 8 Ancient Thunder Dragons sa paligid ay hindi nakatiis at tumigil sandali. Soul Lasher. Sa sandaling ito, isang liwanag ang kumislap sa paligid ni Wang Lin. Ang misteryosong pang-Italyang panghampas na sumama sa kanya sa loob ng maraming taon ay biglang lumitaw. Matapos magsanib ang Soul Lasher kay Wang Lin's Dao, maaari itong maging malaki o maliit. Ibinilat nito si Wang Lin at pinalo patungo sa 8 Ancient Thunder Dragons. Kabanata 1352 Labanan sa Scatter Thunder Clan. 6. Nang lumitaw ang Soul Lasher, ang mga mata ng ulo ng matanda ay lumaki habang tinitingnan ng panghampas. Isang kislap ng pagkabigla ang nakita sa kanyang mga mata. Ito ay, hindi, iba ang aura, kamukha lang. Ang Soul Lasher ay umabot ng 100,000 talampakan, at mga tunog ng pagsabog ang umalingaw ng tamaan ng panghampas ang 8 Ancient Thunder Dragons. Nagbuga sila ng mga masakit na sigaw at malapit nang magsugod muli ng hawakan ni Wang Lin ang panghampas at magsimulang maghampas ng sobrang lakas. Ang Soul Lasher ay mula sa planetang Suzuka at dalubhasa sa pagsira ng Origin Soul. Wala nang pakialam sa iyong level ng cultivation, basta't kaluluwa ang iyong anyo, tiyak na mawawalan ka ng pag-asa sa panghampas na ito. Imposibleng makaligtas dito. Pati ang Heavenly Ghost ay hindi nakaligtas. Matutuklasan mo itong nanginginig. Sa sandaling iyon, hawak ni Wang Lin ito at walang tigil na naghahampas. Ang 8 Ancient Thunder Dragons ay umungal ng malakas ngunit hindi inaasahan ay hindi makalapit. Inurong sila ng panghampas. Habang umatras, ang mga bahagi ng 8 Ancient Thunder Dragons na tinamaan ng panghampas ay parang nasusunog at nagpakita ng mga senyales ng pagtunaw. Si Wang Lin ay puno ng lakas, at walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang kanyang cultivation sa Soul Lasher. Ang panghampas ay naglabas ng isang nakakasilaw na liwanag at ang gintong liwanag ay lumabas mula sa punit na bahagi ng panghampas. Nang makita ng ulo ng matanda ang gintong liwanag, nagbago ng malaki ang kanyang ekspresyon. May bahid ng takot ang kanyang mga mata. Ang gintong liwanag na ito. Ang gintong liwanag na ito. Maari bang ang gamit na ito ay talagang imposible, kinuha ang panghampas noon, paano ito napunta sa kanyang mga kamay? Imposible. Nais kong makita kung anong magagawa ng panghampas na ito. Ancient Thunder Dragon, Devour para sa akin. Tinutok ng ulo ng matanda ang kanyang mga mata sa panghampas, at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal habang dumudugo siya muli. Ang dugo ay kumalat sa 8 Ancient Thunder Dragons at nagbuga sila ng mga marahas na sigaw. Hindi na sila umatras, bagkus ay sumugod ng mas mabilis. Si Wang Lin ay tumapak ng isang hakbang pasulong at mabilis na inilipat ang Soul Lasher sa kanyang kamay. Isang nakakatakot na labanan ang nagsimula sa pagitan niya at ng mga Ancient Thunder Dragons. Ang liwanag mula sa panghampas ay hamina at unti-unting napapalitan ng gintong liwanag na nagmumula sa mga punit na bahagi. Sandali pagkatapos, ang 8 Ancient Thunder Dragons ay parang nawalan ng ulirat nang tumigil sila sa pagsugod kay Wang Lin at sumugod patungo sa panghampas. Nagbago ang ekspresyon ng ulo ng matanda at tumitig siya sa Soul Lasher at sumigaw, Ancient Thunder Dragons, mag-explode, mag-explode, mag-explode. Habang ang ulo ng matanda ay umuungal, ang 8 Ancient Thunder Dragons ay nanginig, at isa sa mga katawan ng dragons ay nagsimulang rumagasa. Ang tunog ng kulog ay hindi kayang ilarawan, at ang kulog ay kumalat mula sa katawan nito, bumuo ng isang thunderstorm. Hindi lamang isang Ancient Thunder Dragon ang sumabog, kundi sa isang maikling panahon, 8 Ancient Thunder Dragons ang sumabog. Ang 8 thunderstorms ay kumalat. Ang lakas nito ay sapat upang wasakin ang lahat ng buhay sa loob ng isang star domain. Ang mga storm ay tumarget ng direkta kay Wang Lin. Sa sandaling ito ng panganib, ang Soul Lasher sa kamay ni Wang Lin ay mabilis na hamampas ng walang tigil, ngunit ang storm ay masyadong malakas. Sa unang pagkakataon, hindi sapat ang lakas ng Soul Lasher. Mahirap na bilang ng mga bitik ang lumitaw sa panghampas, at habang ang mga tunog ng pagsabog ay umalingaw, ang dulo ng panghampas ay gumuho. Ang katawan ni Wang Lin ay natakpan ng dugo. Sa sandaling ito, medyo nakahinga ang ulo ng matanda, parang nakumpirma niyang hindi ang panghampas ang inaasahan niyang makikita. Habang siya'y kumalma, muling umapaw ang killing intent at tumakbo patungo kay Wang Lin. Tutulungan niyang patayin si Wang Lin gamit ang thunderstorm. Mamatay ka para sa matandang ito. Agad na lumapit ang ulo ng matanda na may ngiti. Inangat niya ang kamay at papatungan si Wang Lin. Ngunit, sa sandaling iyon, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari. Si Wang Lin ay nagsusumikap sa loob ng storm na nabuo ng 8 Ancient Thunder Dragons. Ang kanyang Ancient God Body ay malapit ng gumuho at ang kanyang Origin Soul ay malubhang nasugatan. Ang kanyang mga mata ay namumula at siya ay nagbuntong hininga.
Sa level ng cultivation na ito, hindi siya sapat na malakas upang makipaglaban sa isang cultivator ng Fifth Heaven's Blight. Papunta na sana siyang gamitin ang charm para pumunta sa 7 million worlds nang nagkislap ang takot sa kanyang mga mata. Isang nakakasilaw na sinag ng gintong liwanag ang lumabas mula sa gumuho na Soul Lasher, at sa isang iglap, mas maraming gintong liwanag ang kumalat. Ang gintong liwanag na ito ay naglalaman ng isang di maipaliwanag na aura, at kahit ang mga Ancient Thunder Dragon sa loob ng storm ay parang napahinto. Pati ang mundo ay parang huminto, at parang may naggamit ng stop spell. Ang lahat ng tunog ay tila nawawala mula sa mundong ito, at ang lahat ng mga rumbling mula sa kulog ay nawala. Ang lahat ng bagay maliban sa gintong liwanag at ang aura mula sa panghampas ay parang naglaho. Sa loob ng gintong liwanag, ang 100,000 talampakang Soul Lasher ay lumiit at patuloy na tahimik na gumuho. Habang ang mga layer ay nahulog, ang gintong liwanag na nagmumula rito ay naging masiksik. Sa loob lamang ng isang sandali, ang 100,000 talampakang Soul Lasher ay lumiit hanggang sa naging 10 talampakan. Ang huling piraso ng balat sa panghampas ay punit, at pagkatapos ay isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari sa panghampas. Sa isang tingin, hindi na ito mukhang panghampas, kundi isang sinag ng liwanag. Isang sinag ng gintong liwanag. Para bang may isang tao na nagkuha ng liwanag mula sa mundo gamit ang isang makapangyarihang spell at tinipon ito sa isang 10 talampakang gintong sinulid. Isang hindi maipaliwanag na presyon ang nagmumula sa gintong sinulid. Hawak ni Wang Lin ang gintong linya. Sa sandaling iyon, ang kanyang isipan ay nanginginig at nagkaroon siya ng ilusyon na hawak niya ang milyon-milyong kaluluwa sa kamay na ito. Ang mga kaluluwang ito at ang liwanag ay nagsanib gamit ang isang kakaibang spell upang mabuo ang Soul Lasher, na dalubhasa sa pagsira ng mga kaluluwa. Isang pakiramdam ng kaliwanagan ang malabo nang lumitaw sa isipan ni Wang Lin. Hawak ni Wang Lin ang 100 talampakang gintong linya at dahan-daang hinampas. Ang gintong linya ay lumiliko tulad ng isang ahas at hamampas patungo sa storm na nabuo ng mga Ancient Thunder Dragons. Sa sandaling hamampas ang gintong linya, ito ay lumawak ng walang katapusan. 1,000 talampakan, 10,000 talampakan, 100,000 talampakan. Ang gintong linya ay lumawak ng walang katapusan at direktang pinuputol ang thunderstorm na nakapalibot kay Wang Lin. Ang thunderstorm ay ramagasa at agad na gumuho. Habang gumuho ito, ang mga kaluluwa ng 8 Ancient Thunder Dragons ay nahati, at nagbuga sila ng mga malulungkot na sigaw. Nagsimulang maglaho at malapit nang bumalik sa Ancient Thunder Realm na matagal nang nawala. Ang mga mata ng ulo ng matanda ay puno ng takot. Nang lumitaw ang gintong linya, mabilis siyang umatras ngunit tinamaan pa rin. Agad siyang umubo ng dugo habang mabilis na umatras at sumigaw, Ito. Ang Million World Soul Sealing Whip ay kinuha noon. Hindi na ito dapat muling magpakita sa mundong ito. Sino ka ba? Saan ka nanggaling? Paano mo hawak ang yaman ng leader ng grupong iyon na tumulong sa ninuno noon? Ang takot sa puso ng ulo ng matanda ay umabot sa sukdulan. Personal niyang nakita ang panghampas na iyon noon. Noong buhay pa ang ninuno, siya ay isang soul formation cultivator pa lamang. Personal niyang nakita ang leader ng grupong iyon na may hawak na panghampas. Isang iglap ng pagkilos, bumagsak ang mundo at parang bumalik ang panahon. Isang malaking puwang ang lumitaw sa mundo, at sa loob ng pagkabagsak na iyon, lumitaw ang 7 million worlds. Nakakita rin siya ng pangalawang alon ng panghampas na binanggit ng cultivator, na nagbukas ng void, at mula sa dilim, dinala ng panghampas ang walang katapusang mga nilalang. Ang mga nilalang na ito ay naging unang mga residente ng 7 million worlds. Nakita rin niyang nang ilabas ng cultivator ang mga nilalang na iyon, isang galit na sigaw ang dumaan mula sa void, at isang nakakatakot na aura na hindi niya malilimutan nang lumabas mula sa void. Isang malabong nilalang ang lumabas na may sigaw. Ngunit, ang nilalang na iyon na nagpatakot sa kanya ay gumuho nang magpahit ang cultivator ng panghampas sa pangatlong pagkakataon. Umalis na sila, kinuha nila ang panghampas at iniwan. Bakit muling lumitaw ang yaman ng kanilang pinuno, at sa mga kamay niya? Maliban na lang kung ito ay ang espiritu ng ninuno na kumikilos, ipinadala siya dito upang ibigay sa akin ang Million World Soul Sealing Whip. Ang ulo ng matanda ay puno ng walang katapusang kasakiman. Wala nang oras si Wang Lin para mag-isip ng tungkol sa iniisip ng ulo ng matanda. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay naglabas ng kakaibang liwanag. Ang kanyang puso ay kumabog habang tinitingnan ng 8 kaluluwang Ancient Thunder Dragons na nahati na at muling hinihila pabalik. Ang mga ito ay Ancient Thunder Dragons. Bagamat mga kaluluwa na lamang sila, tunay pa rin silang Ancient Thunder Dragons. Noon, tinunaw ko lamang ang kalahati ng isa. Hindi ko kayang palampasin ang pagkakataong ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag. Malapit nang maglaho ang mga kaluluwa, at kapag nawala sila, hindi na siya magkakaroon ng ganitong pagkakataon muli. Sa sandaling iyon, hindi na niya kayang mag-isip pa ng iba pa, at isang vortex ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay.
Ang kanyang origin soul ay lumabas mula rito. Ang kanyang origin soul ay isang ancient thunder dragon, ngunit sa sandaling iyon, ito ay pinalawak ng malaki na parang walang katapusang fog. Nagtagumpay si Wang Lin na tunawin ang kalahating ancient thunder dragon dahil sa planetang Suzuka, naging soul devourer siya. Ang isang soul devourer ay kayang tunawin ng anumang kaluluwa sa mundo. Bagamat hindi na ginamit ni Wang Lin ang kapangyarihan nito sa mahabang panahon, ngayon, gagamitin niya ito muli. Tunawin ang 8 ancient thunder dragons. Tunawin sila at ang aking kapangyarihan ng kulog ay tataas ng malaki. Ang isip ni Wang Lin ay nagbigay ng isang nakakabaliw na kagustuhan. Ang kanyang origin soul ay kumilos sa ilalim ng kanyang utos at nagsimulang tunawin. Ang mga kaluluwa ng ancient thunder dragons na malapit ng maglaho ay nanginig, at isang bahagi ng mga ito ay tinunaw ni Wang Lin. Sa sandaling ito, ang kanyang origin soul ay tumaas ng sobrang lakas at ang kulog ay rumagasa. Ang kanyang kapangyarihan sa kulog ay hindi pa tumaas ng ganito kalaki. Ang eksenang ito ay nagdulot sa ulo ng matanda ng matinding pagkabigla, at ang kanyang mga mata ay lumaki sa hindi makapaniwalang kalituhan. Hindi niya kailanman inisip na magkakaroon ng lakas si Wang Lin na kayang tunawin ng mga ancient thunder dragons. Paano ito magiging posible? Kabanata 1353 Labanan sa Scatter Thunder Clan. 7. Ang mga kaluluwa ng 8 sinaunang Thunder Dragon ay punit-punit at mabilis na nawawala. Ngunit, habang humihigop si Wang Lin, 30% ng mga ito ay naabsorb niya. Sa sandaling pumasok ang mga kaluluwa ng sinaunang Thunder Dragon sa kanyang orihinal na kaluluwa, ang kulog sa loob ng kanyang orihinal na kaluluwa ay sumabog. Ang kulog sa loob ng kanyang katawan ay umatungal at naging mga pilak na ahas na 100 talampakan ng lapad at 1,000 talampakan ng haba. Ang tunog ng mga ito ay parang mga hampas ng letigo sa kalangitan. Isang hindi maipaliwanag na lakas ng kulog ang nagmula sa orihinal na kaluluwa ni Wang Lin. Tila gumuguho ang langit. Lahat ng kidlat, lahat ng kulog, at lahat ng may kaugnayan sa kulog ay mabilis na nabuo sa loob ni Wang Lin. Tila may hinahanap siyang isang bagay, ngunit lahat ay medyo malabo pa. Ang asensya ng kulog na nakatago sa loob ng kanyang orihinal na kaluluwa ay nagsimulang lumaki ng mabilis. Parang isang pintig ng puso, at sa bawat pintig nito, ang asensya ng kulog ay lumalaki, lumilikha ng higit pang enerhiya ng asensya. Ang mas nakakagulat pa ay ang orihinal na kaluluwa ni Wang Lin. Nang tinunaw niya ang kalahating sinaunang Thunder Dragon sa Demon Spirit Land, ang orihinal niyang kaluluwa ay naging katulad ng isang sinaunang Thunder Dragon. Paglipas ng mga taon, unti-unti itong nagbago at nagbunga ng asensya ng kulog. Ang orihinal niyang kaluluwa ngayon ay halos isang kidlat na. Gayunpaman, ito ay halos. Ang orihinal na kaluluwa niya ay hindi pa talagang naging isang kidlat. Sa ngayon, nagsimula na ang mabilis na pagbabago ng kanyang orihinal na kaluluwa. Patuloy itong nag-evolve upang maging isang tunay na kidlat. Ang mga sinaunang Thunder Dragon na tinunaw niya ay nagdudulot ng kanyang orihinal na kaluluwa upang magtulungan at magtamo ng kabuuan. Bago ito, kahit na ang kanyang orihinal na kaluluwa ay nasa parehong antas tulad ng walang hanggang kidlat sa Scatter Thunder Clan, nasa parehong antas lang sila. May mga pagkakaiba pa rin sa lakas sa loob ng parehong antas. Ngunit, ang lahat ng ito ay mabilis na nagbabago. Ang pagkaunawa ni Wang Lin sa kulog ay pinapatunayan ng 10,000 beses. Ang orihinal niyang kaluluwa ay umatungal habang ito ay naging isang soul devourer at humigop muli. Ang mundo ay nagbago ng kulay, ang espasyo ay yumanig, at mga puwang sa espasyo ang nagsimulang magpakita. Ang lahat ng natitirang kaluluwa ng sinaunang Thunder Dragon ay na-inhale sa orihinal na kaluluwa ni Wang Lin. Sa sandaling iyon, ang orihinal na kaluluwa ni Wang Lin ay gumalaw ng mabilis at nagsimulang mag-condense mula sa anyo ng fog. Isang nakakatakot na lakas ng asensya ng kulog ang lumabas mula sa kanyang orihinal na kaluluwa. Sa sandaling lumabas ang aura na ito, ang Thunder Lake sa paligid ng Scatter Thunder Clan ay umatras at sumuko. Habang ang aura ay kumalat, ang walang hanggang kidlat sa banal na lupa ng Scatter Thunder Clan ay umatungal ng isang sigaw ng kalangitan sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban. Ang sigaw na ito ay tila mula sa sinaunang panahon at may kasamang isang hindi maipaliwanag na presyon. Ang sigaw na ito ay parang isang hamon na ibinato ng walang hanggang kidlat ng madama nitong may isang bagay na maaaring magbantad dito. Habang ang orihinal na kaluluwa ni Wang Lin ay lumiliit, kumalat ang kanyang lakas ng asensya ng kulog. Sa isang iglap, ang nakakasilaw na kulog ay lumabas mula dito. Habang ang kanyang orihinal na kaluluwa ay patuloy na lumiit, nawala ang fog at lumitaw ang isang malaking tato ng kulog mula sa loob ng fog. Sa sandaling lumitaw ang tato ng kulog, isang presyon na hindi mas mahina kaysa sa walang hanggang kidlat ang kumalat. Ang mundo ay yumanig at ang espasyo mismo ay gumuho, at ang mga kulog ay tumunog ng malakas. Ang spiritual thunder ay mabilis na umikot sa paligid ng kulog, bumubuo ng tato ng kulog.
Bagaman mukhang mabagal ito, nangyari ang lahat ng ito sa loob ng isang sandali. Ang pinuno ng mga elder ay natulala sa biglaang pagbabagong ito. Hindi niya akalain na may sinuman na kayang mag-devour ng mga sinaunang Thunder Dragon. Ngunit isang malakas na pakiramdam ng krisis ang sumabog sa kanyang puso. Dama niya na may masamang nangyayari. Ang sigaw na nagmula sa walang hanggang kidlat ay tila nagmamadali ang pinuno. Hindi ko siya pwedeng hayaan na magpatuloy. Kailangan ko siyang pigilan, kung hindi ay magiging kalamidad ito para sa Scatter Thunder Clan. Ang pinuno ng mga elder ay may nakakatakot na ekspresyon, at siya ay naging alerto. Sumigaw siya at nagmamadali patungo kay Wang Lin. Ngunit, bago siya makarating, ang tato ng kulog na nabuo mula sa orihinal na kaluluwa ni Wang Lin ay umatras at lumapag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang orihinal na kaluluwa niya ay bumalik sa kanyang katawan at ang isang kalabog ay narinig mula sa loob niya. Bawat hibla ng kanyang mga kalamnan, bawat piraso ng kanyang mga buto, at pati na ang kanyang mga internal na organo ay puno ng lakas ng kulog. Parang siya ay ipinanganak na muli bilang kidlat. Ang marka ng kulog ay kumikislap sa kanyang kanang mata at lumitaw ang asensya ng kulog. 10 beses itong mas malakas kaysa dati. Habang ang pinuno ng mga elder ay papalapit, iniwasiwas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Ang mga kulog na tunog ay gumugol ng malakas mula sa lahat ng direksyon. Isang pinong net ng kulog ang lumitaw sa paligid ni Wang Lin. Ang net ng kulog na ito ay naglalaman ng kalooban ni Wang Lin at hindi maaaring sirain maliban na lang kung haharap siya sa isang Thunder Cultivator na kayang makipagsabayan kay Wang Lin sa asensya ng kulog. Kung hindi, walang pagkakataon. Habang iniwasiwas niya ang kanyang kamay, mas marami pang mga net ng kulog ang lumitaw, bumubuo ng isa pang layer. Sa huli, umabot ito sa 10 layer, 100 layer, 1,000 layer, 10,000 layer, 70,000 layer. Ang pinuno ng mga elder ay biglang sumugod na may kamay na nakaabante. Ipinakita ang kanyang ikalimang Heaven's Blight na pagninilay. Pinunit niya ang 10,000 mga layer ng net ng kulog, ngunit agad itong bumangon. Ngayon kailangan ko ng ligtas na lugar upang magsimula ng closed-door cultivation at tuluyang malunok ito. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang laban na ito. Mabilis na umatras si Wang Lin, at lumitaw ang charm patungong 7 million world sa kanyang kaliwang kamay. Nang makita ng pinuno ng mga elder na umatras si Wang Lin, tila nagwawala siya, at ang pakiramdam ng panganib sa kanyang puso ay naging mas malakas. Hindi ko siya pwedeng hayaan na makatakas. Umubo ang pinuno ng mga elder at naging dugo na kidlat. Ang marka sa kanyang noo ay kumislap at ang kulog ay nagtipon sa kidlat na ito. Ang kidlat na dugong ito ay tumama sa net ng kulog. Ang mga tunog ng kulog ay gumugol sa buong mundo at 60,000 sa 70,000 layer ng net ng kulog ay agad na gumuho. Ngunit, habang papasok na ang pinuno, agad na bumalik ang mga layer na ito. Ang buong pagninilay ng pinuno ng mga elder ay nakabase sa kulog, at sa laban na ito kay Wang Lin, siya ang may kalamangan sa simula. Ngunit ang asensya ng kulog ni Wang Lin ay malaki ang tumaas, kaya hindi na niya kayang harapin si Wang Lin. Kung ibang ikalimang Heaven's Blight Cultivator, mas madali niyang mapapatay si Wang Lin. Ngunit hindi ito ang kaso para sa pinuno ng mga elder. Sila ni Wang Lin ay parehong Thunder Cultivators, kaya sila ay naglalaban sa kanilang kontrol sa kulog. Sa oras na ito, si Wang Lin ay mabilis na umatras, at ang charm sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng hindi pag-aalala. Wala siyang oras na mag-isip, at ipinakita niya ang isang desisyong tingin. Ang isang ikalimang Heaven's Blight Cultivator ay tiyak na hindi lang limitado sa ipinamamalas niya kanina. Ang isang ikalimang Heaven's Blight Cultivator ay ang pinakamalakas na puwersa sa ilalim ng pangatlong hakbang. Pag-abot sa antas ng cultivation na ito, mas malakas ka kaysa sa mga cultivator ng ika-4 na Heaven's Blight. Ngunit ang kondisyon ay gamitin ang spell na natatangi sa mga cultivator ng ikalimang Heaven's Blight. Life Spell. Isakripisyo ang iyong sariling buhay at gamitin ang iyong sariling lakas ng buhay upang magamit ang isang spell na naglalaman ng isang pahiwatig ng pangatlong hakbang. Ito ang tunay na dahilan kung bakit ang mga cultivator ng ikalimang Heaven's Blight ay ang pinakamalakas sa ilalim ng pangatlong hakbang. Ang pinuno ng mga elder ay hindi kailanman gumamit nito sa alinman sa mga laban niya. Wala siyang gaanong lakas ng buhay at kailangang panatilihing nakasil ang kanyang cultivation upang ang lakas ng buhay ay maubos ng mas mabagal. Kailangan niyang magsikap upang mabuhay ng sapat na matagal para sa pagkakataong makarating sa pangatlong hakbang. Gayunpaman, hindi siya makapag-isip ng masyado ngayon. Pamatak ang puot sa kanyang mga mata habang tinutok niya ang kanyang kanang kamay sa langit at sumigaw. Isakripisyo sa kalangitan. Bilang alipin ng walang hanggang kidlat na bumaba sa aming angkan, isinasakripisyo ko ang 500 taon ng aking buhay kapalit ng isang banal na katawan. Nais ko na ang banal na kulog ay bumaba sa aking katawan at magbago bilang ang Invincible Chaos Thunder. Ang tinig ng pinuno ng mga elder ay may kakaibang tono. Pagkatapos niyang magsalita, ang marka sa kanyang noo ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag.
Isang dambuhalang compass ang nagpakita sa mundo. Ang compass na ito ay walang hanggan, at madali itong makikita kapag tumingin ka sa langit. Kahit na nasa labas ka ng Scatter Thunder Clan, malinaw mo pa ring makikita ito. Ang compass na ito ay naglalaman ng sinaunang aura, at ito ay may mga sira sa maraming bahagi, na parabang halos gumuho ito sa isang matinding digmaan. Ngunit nang ito ay lumitaw, isang malakas na presyon ang bumaba. Ang presyon na ito ay sobrang lakas. Sa sandaling lumitaw ito, ang 70,000 layer ng kulog sa paligid ni Wang Lin ay nagbigay ng tunog na parang umabot na sila sa kanilang limitasyon. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nagbago habang tinitingnan niya ang compass, at naging seryoso ang kanyang mukha. Ang kanyang kanang kamay na humahawak sa charm ay bumagal din. Nais niyang makita kung ano itong misteryosong compass at kung gaano kalakas ang spell ng isang ikalimang Heaven's Blight na cultivator. Pagkatapos lumitaw ang compass, ito ay tahimik na umikot. Habang umiikot ito, parang ang oras ay lumipas at mabilis na umusad ang mundo sa napakaraming taon. Ang mukha ng pinuno ng mga elder ay naging maputla na parang isang bahagi ng kanyang kaluluwa ay naputol. Ang aura ng kamatayan ay sumikop sa kanyang mukha, ngunit agad na nawala ito. Nang mawala iyon, nawala rin ang dambuhalang compass. Para bang inabsorb na ng compass ang sapat na lakas ng buhay at pagkatapos ay nawala. Pagkatapos nito, isang kidlat mula sa walang hanggang kidlat sa banal na lupa ay parang naputol at tumama patungo sa larangan ng digmaan. Sa isang iglap, ang bahagi ng walang hanggang kidlat ay dumating. Habang ang pinuno ng Scatter Thunder Clan ay umatungal, ang kidlat ay bumaba sa 70,000 layer ng kulog na Divine Retribution ni Wang Lin. Ang nagresultang tunog ng kulog ay gumugol ng malakas na tunog na parang yumanig ang langit, at ang 70,000 layer ng kulog ay agad na gumuho. Kahit na agad silang bumangon, muli silang bumagsak at isang malakas na lakas ng kulog ang bumaba. Kumurot ang mga mata ni Wang Lin, at hindi siya nag-atubiling durugan ng jade habang ang walang hanggang kidlat ay papalapit. Isang itim na vortex ang biglang lumitaw sa likod ni Wang Lin. Humakbang siya paatras at agad na nawala. Sumunod ang walang hanggang kidlat sa vortex. Nag-atubili ang pinuno ng mga elder ng kaunti, ngunit nang makita niyang malapit nang mawala ang vortex, wala na siyang oras para mag-isip. Tumalon siya papasok sa vortex. Kabanata 1354 Pinutol ng 7 espada ang bundok ng langit isa. Nang pumasok si Wang Lin sa 7 million worlds sa pamamagitan ng alindog, isang net ng liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang net ng liwanag na ito ay nagbigay ng proteksyon, kaya't pinayagan si Wang Lin na mag-atras ng mas mabilis. Ang walang hanggang kidlat ay agad na bumangga sa net ng liwanag at ang isang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw sa buong 7 million worlds. Ang net ng liwanag ay kumidlat ng mabilis at pagkatapos ay bumagsak. Nang bumagsak ang net, ang 10,000 mga miyembro ng Scatter Thunder Clan sa 7 million worlds ay pumutok ang mga ugat at namatay. Nahuli ni The Wisp Scattered Spirit ang bawat miyembro ng Scatter Thunder Clan dito pagkatapos umalis ni Wang Lin. Hindi niya sila pinatay ngunit inipit sila sa net ng liwanag upang magsilbing panangga. Sa oras na ito, bumagsak ang net ng liwanag at lahat ng miyembro ng Scatter Thunder Clan dito ay namatay. Ang walang hanggang kidlat ay kumilos din. Ang proteksyon mula sa net ay napakalakas, kaya't nagdulot ito ng malaking pagkawala sa lakas ng walang hanggang kidlat. Malapit na itong magpatuloy sa paghabol kay Wang Lin nang biglang lumitaw ang isang ilusyonaryong figure. Lumabas si The Wisp Scattered Spirit mula sa walang laman na espasyo na may misteryosong titig sa kanyang mga mata, at ang kanyang kanang kamay ay hinawakan ng walang hanggang kidlat. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw sa buong mundo. Ang mga damit ni The Wisp Scattered Spirit ay commandant, nagkaroon ng mga tunog mula sa kanyang katawan, at siya ay umubo ng dugo. Gayunpaman, hawak pa rin niya ang walang hanggang kidlat. Patuloy itong hamina ngunit hindi pa rin bumagsak. Huminto si Wang Lin sa kanyang pag-urong at dumaan sa pag-atake. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng kamao at naghagis siya ng suntok ng walang pag-aalinlangan. Ang kidlat ay lumabas mula sa kanyang kanang mata, bumubuo ng isang net ng kidlat. Si The Wisp Scattered Spirit ay sumigaw at mas pinigilan pa niya ito, sanhi ng pagpapahina ng walang hanggang kidlat. Pagkatapos ay binitiwan niya ito, at sa puntong iyon, tumama ang suntok at kidlat ni Wang Lin sa bahagi ng walang hanggang kidlat. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw, at dahil sa kanilang pinagsamang atake, bumagsak ang walang hanggang kidlat. Ang isang malakas na shockwave ay nagdulot kay Wang Lin at The Wisp Scattered Spirit na mag-atras. Lahat ng ito ay nangyari sa isang saglit. Habang sila ay nag-aatras, lumitaw ang pinuno ng matanda na hindi kalayuan. Sa sandaling lumitaw siya, nagbago ang kanyang ekspresyon. 7 million worlds. Agad niyang nakita si The Wisp Scattered Spirit, at ang kanyang mga mata ay pumikit. Si The Wisp Scattered Spirit ay tumingin kay pinuno ng matanda at dahan-daw ang nagsabi, "Pinuno ng Scatter Thunder Clan, natatandaan mo pa ba ako?" Ang ekspresyon ng pinuno ng matanda ay naging seryoso, at gamit ang kanyang katalinuhan, agad niyang naintindihan ang lahat.
Nais ni Wang Lin na dalhin siya rito ngunit natatakot siya sa kanyang mga hinala at nagsimula ng labanan. Pagkatapos ay tumakas siya sa isang kritikal na sandali upang habulin siya papunta sa 7 million worlds, upang tapusin si Wang Lin. Pagpasok niya sa 7 million worlds, papasok siya sa bitag ng kalaban. Ngunit ang kanyang cultivation ay napakataas at ikalawa lamang sa mga cultivador na nasa ikatlong hakbang. Bagamat alam niyang si Wang Lin ay tiyak na handa, hindi siya nagpanik. Tumingin siya kay The Wisp Scattered Spirit at nagkunwaring hindi apektado. Ikaw. Yung langgam mula noon. Kung hindi ko ikaw pinayagang mabuhay, namatay ka sana sa banal na paghihiganti. Kahit na tila hindi apektado ang pinuno ng matanda, labis siyang nagulat. Kilala niya ang taong ito at hindi niya maipaliwanag kung paano ang ganitong uri ng tao ay nakarating sa 7 million worlds at umabot sa ganitong kalakihang cultivation. Wala namang nakapansin ang Scatter Thunder Clan tungkol dito. Ang ganitong bagay ay labis niyang hindi maintindihan at hindi niya alam kung paano ito nangyari. Ngunit ngayon na natuklasan niya ito, kailangan niyang patayin ang taong ito. Ngumiti si The Wisp Scattered Spirit. May napakabigat na galit sa kanyang mga mata habang tinatanaw ang pinuno ng matanda at nagsabi, "Buhay ako hanggang ngayon upang sirain ang mundong ito at wasakin ang tinatawag na Celestial Realm na inaangkin ng Scatter Thunder Clan, at patayin ka." Ang pinuno ng matanda ay ngumisi at inilog ang kanyang kamay. Habang ginagawa niya ito, sumulong siya at malamig na nagsabi, "Anong kalokohan? Kahit na magsama pa kayo ng lakas, hindi kayo makakatalo sa akin." Isang alon ng kanyang kamay, ang mundo ay umuuga at ang walang katapusang kidlat ay lumitaw sa harap ng pinuno ng matanda. Naging marami itong bola ng kidlat na bumulusok papunta kina Wang Lin at The Wisp Scattered Spirit. Si The Wisp Scattered Spirit ay ngumiti at nagpakita ng isang hint ng pagkasabik at kabaliwan. Matagal na niyang pinigilan ang lahat, matagal na niyang itinago at ikinukompronta ang lahat at ngayon ay mailalabas na niya ito. Ang galit na nararamdaman niya sa Celestial Realm at Scatter Thunder Clan ay nagdulot sa kanya ng malakas na tawanan. Ngayong araw, ako, si Scattered Spirit, ay maghihiganti para sa mga henerasyong namatay sa iyong kamay. Gusto ko patayin ng Celestial. Siya ay sumulong at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng mga seal at hinagis ito sa gilid. Ang matandang ito ay naglakbay sa 7 million worlds sa loob ng 10,000 taon. Nilibot ko ang dulo ng mundo at iniwan ko ang mga bakas sa buong 7 million worlds. Ito ay nagbigay daan sa akin upang magkaroon ng karunungan sa isang spell na aking nilikha. 7 million Celestial Slaughter Stamp. Habang ang matinding tinig ni The Wisp Scattered Spirit ay umuugong, ang 7 million worlds ay ramagasa na parang gising na. Ang mga walang katapusang ilusyon ay lumitaw sa paligid ni The Wisp Scattered Spirit. Maraming mga piraso. Sobrang dami nila, at kumakalat mula sa mata hanggang sa dulo. Ngunit kung titignan mo ng mabuti, makikita mong eksakto silang katulad ng 7 million worlds dito. Ito ang mahusay na spell ni The Wisp Scattered Spirit. Siya ay may pambihirang talento, at ginamit niya ang kanyang divine sense upang imprinted ang 7 million worlds sa kanyang isipan. Pagkatapos, sa maraming taon, pininom niya ang imprint na ito upang magawang gayahin ang 7 million worlds. Ito ay tulad ng ginawa ni Wang Lin nang i-imprint niya ang dagat at celestial door sa kanyang isipan. Ngunit ang i-imprint ni The Wisp Scattered Spirit ay ang 7 million worlds na kanyang kinabibilangan. Pati ang gilid ng mundo ay na-imprint sa kanyang isipan. Nang lumitaw ang spell na ito, ang mundo ay nagbago ng kulay at nagkalat ang mga ulap. Ang walang katapusang mga piraso ng 7 million worlds ay bumuo ng isang bagyo at pumulibot sa pinuno ng matanda. Agad itong lumaki at bumuo ng isang maliit na bersyon ng 7 million worlds. Seal. Sumigaw si The Wisp Scattered Spirit, at ang mga piraso ay humigpit at bumuo ng isang malaking seal. Nagbago ang ekspresyon ng pinuno ng matanda. Kung si The Wisp Scattered Spirit lang, hindi niya ito ikokonsidera, pero sa oras na ito, nandyan pa si Wang Lin, na kinatatakutan niyang labis. Bagamat hindi pa umaatake si Wang Lin, ang kanyang tingin ay matalim at parang isang patalim na nakatutok sa pinuno ng matanda. Hindi pwedeng mawala ng pansin ang pinuno ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon habang nagplano siyang gamitin ang kanyang 5 Heaven's Blight spell upang agad na patayin silang dalawa. Nakaramdam siya ng isang bahagyang krisis, kaya't naniwala siyang kung ipagpapaliban pa niya ang paggamit ng kanyang lakas, huli na. Pagkatapos magdesisyon, mabilis niyang binuo ang isang seal at ang kanyang mga damit ay pumutok. Ang kanyang mahahabang buhok ay kumilos ng walang hangin at isang napakalakas na kultibasyon ang pumutok mula sa kanyang katawan. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na lakas ng 5 Heaven's Blight cultivation. Ipinagpapalit ko ang 1,000 taon ng aking buhay upang makuha ang mga ulap ng kidlat. Thunder Cloud Formation. Ang marka ng pinuno ng matanda ay kumislap ng maliwanag, at sumabog ang isang malaki at mabilis na compass sa 7 million worlds. Tahimik na umiikot ang compass, pagkatapos ay agad na naging mapotla at nakakatakot ang mukha ng pinuno ng matanda.
Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang maglitawan ng mga ulap mula sa walang hanggan. Sa isang saglit, ang walang katapusang ulap ay lumitaw. Ang mga ulap ay kumilos, at malalaking kidlat ang nakatago sa loob nito. Ang mga kidlat ay gumagalaw sa loob ng mga ulap habang sila ay nagsasalpukan, na nagdudulot ng mga tunog ng kulog, bawat isa ay mas malakas kaysa sa huling. Ang mga kidlat ay naging lalong mabagsik hanggang sa pinalitan nila ang bawat tunog sa mundo. Ang mga alon ng tunog ay kumalat mula sa mga ulap ng mabilis. Ang mga alon na ito ay nilikha ng thundercloud formation ng pinuno ng matanda. Makakaapekto ito sa dugo at isipan ng isang tao, na nagiging sanhi ng pagkabasag ng kanilang katawan at pagkawasak ng kanilang kaluluwa. Ang mga tunog ng kulog ay umalingaw ng malakas. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig at umubo siya ng dugo. Bumuo siya ng seal gamit ang kanyang mga kamay at ang Wind and Rain World ay lumitaw sa paligid niya upang salagin ito. Ang mukha ni The Wisp Scattered Spirit ay naging mapotla rin habang binabaybay ang kanyang manggas at umubo ng dugo. Ang dugo ay nag-fuse sa ilusyon ng 7 million worlds, at nagsimulang humigpit ito ng mabilis, handa nang magpatamba sa pinuno ng matanda na nahulog sa loob. Ang mga alon mula sa Thundercloud Formation ay naging mas matindi nang nakaharap sila sa lumiliit na 7 million worlds, na nagdulot ng isang tunog na parang sumabog ang langit. Rumble, rumble, rumble. Habang mabilis na lumiliit ang ilusyon ng 7 million worlds, bumagsak ito, ngunit lumikha ito ng isang malakas na shockwave. Nagdulot ito ng kaguluhan sa Thundercloud Formation, at isang malaking bahagi nito ang nagkabasag. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at nagsimula siyang lumapit. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at walang awa na pinigilan ito. Nang pindutin niya ang kanyang kamay, bigla na lang nag-flip ang mundo sa kanyang mga mata. Heaven Reversal Stamp. Pabaliktad ang langit upang maging lupa, pabaliktad ang mga bituin upang maging kawalan. Ang buong mundo ay bumalik at ang mundo sa mga mata ni Wang Lin ay umiikot. Ang langit ay pabaliktad. Sa puntong ito, ang ilusyon ng isang mundo ay lumitaw at pabalik. Ang mga tunog ng kulog ay umalingaw at nagbago ng malaki ang ekspresyon ng pinuno ng matanda. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang mga ulap ng kidlat ay lumitaw sa ilalim at ibabaw niya habang sinubukan niyang kumapit. Ang mga mata ni The Wisp Scattered Spirit ay kumislap at tumakbo siya patungo sa pinuno ng matanda sa loob ng pabaliktad na mundo. Bumuo siya ng seal gamit ang kanyang mga kamay at 971 na marka ang lumitaw sa paligid niya habang siya ay sumugod ng mabilis. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig na may galit na hangarin at itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. Ang War Spirit Print ay lumitaw sa kanyang isipan at itinulak niya ito. Isang malaking palad ang lumitaw at tumama sa pinuno ng matanda. Ang palad na ito ay parang langit mismo, at naglalaman ito ng walang katapusang lakas. Nagdulot ito ng matinding pagkakapidyo sa mga mata ng pinuno ng matanda. Kabanata 1355 Pinutol ng 7 espada ang bundok ng langit 2. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ang mga mata ni The Wisp Scattered Spirit ay puno ng hangarin na pumatay, at agad siyang lumapit. Ang 971 marka ay lahat tumama sa mga umuungal na ulap ng kidlat sa paligid ng pinuno ng matanda. Ang mga ulap ay umuungal at agad na nagsimulang gumuho. Nang gumuho ang mga ito, walang hamarang sa Heaven Reversal Stamp mula sa pag-ikot ng mundo, at bumagsak ito. Mabilis na umatras ang pinuno ng matanda ngunit tinamaan pa rin siya ng lakas nito, at agad na naging mapatla ang kanyang mukha. Habang siya ay umatras, dumating ang War Spirit Print ni Wang Lin na may hindi masukat na bilis. Agad itong nakabangga sa pinuno ng matanda. Ang isang malakas na kulog ay umalingaw, at tila nabaliw si The Wisp Scattered Spirit. Lumapit siya gamit ang 971 marka at sumugod gamit ang War Spirit Print, na naglalabas ng isang lakas na kayang magwasak ng langit. Ang pinuno ng matanda ay nahulog pabalik ng malakas na kulog at umubo ng dugo. Nasaktan siya muli. Ang ekspresyon niya ay naging nakakatakot habang yumangal siya at pinigilan ang kanyang katawan. Nagkaroon ng kabaliwan sa kanyang mga mata nang itama niya ang kanyang clan mark sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kidlat ay nahahati sa 6 na uri: Heavenly Thunder, Earth Thunder, Origin Thunder, Magnetic Thunder, Tao Thunder, at Spiritual Thunder. Lahat ng uri, lumabas kayo para sa akin. Yumangal siya at 6 na kidlat ang lumipad mula sa kanyang clan mark. Ang langit ay ang bituin at ang Heavenly Thunder ay isang planetang pang-cultivation. Ito ay nabuo gamit ang isang lihim na spell ng Scatter Thunder Clan. Ang Earth Thunder ay ang di mabilang na alikabok at mga pira-pirasong planeta. Ito ay pinino at ginawang kidlat. Ang Origin Thunder ay ang pinakasimpleng uri. Ang isang cultivator ay kailangang mang-alap ng origin energy nang walang tigil hanggang sa masira ang kanilang origin soul. Sa sandaling iyon, isang black hole na kayang sumipsip ng walang katapusang origin energy ay lilito. Ito ang presyo upang lumikha ng Origin Thunder.
Tungkol sa magnetic thunder, may mga espesyal na lugar sa kalawakan na naglalaman ng malalakas na magnetic force na nagpapawalang bisa sa lahat ng yaman at spells. Ang Scatter Thunder Clan ay gumamit ng natatanging pamamaraan upang makabuo ng isang kidlat tuwing 3,000 taon. Ito ang magnetic thunder. Ang Dao Thunder ay bihira sa Outer Realm. Pinatay ng ninuno ng Scatter Thunder Clan ang Inner Realm at kinelekta ang Dao Intent ng mga cultivators ng Inner Realm. Pagkatapos, pininaw niya ito at naging Dao Thunder. Ang 6 na iba't ibang uri ng kidlat ay pumuligid sa kanya at bumuo ng isang malaking vortex sa harap niya. Itinulak niya ang vortex at sumugod. Nang magsalubong ang War Spirit Prince sa vortex, umalangaw ang mga tunog ng mga katas-katas. Malalaking bitik ang lumitaw sa palad at pagkatapos ay bumagsak. Ang mga marka ni The Wisp Scattered Spirit ay hindi rin nakatagal at tinulak pabalik. Gusto kong makita kung paano nyo tatanggihan ang 6 na banal na kidlat na kinelekta ng Scatter Thunder Clan ko. Mamatay kayo para sa akin. Pagpatay ko sa inyong dalawa, papatayin ko ang 100,000,000 buhay dito upang mapawi ang aking galit. Wipe out ko ang karamihan sa mga cultivators dito upang matiyak ang kaligtasan ng Scatter Thunder Clan ko. Ang pinuno ng matanda ay humangal ng mabaliw at itinulak ang 6 na banal na kidlat pasulong. Patuloy na umatras sina Wang Lin at The Wisp Scattered Spirit. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang umaatres, at sumigaw siya, ito ba ang 70% mong kumpiyansa? Ang ekspresyon ni The Wisp Scattered Spirit ay malungkot at hindi siya nagsalita. Ngunit tumigil siya sa pag-atres at ang kanyang kamay ay bumuo ng seal, pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata at humangal siya, Avatar Destruction Spell. 971 avatars, bumuo kayo para sa akin. Pagkatapos niyang magsalita, ang 971 marka ay nagbigay ng nakakabiglang liwanag at ang isang mapanirang aura ay kumalat. Lahat sila ay nagsimulang sumabog. Halos 1,000 marka ang sabay-sabay na sumabog, bumuo ng isang hindi maipaliwanag na mapanirang lakas, at tinamaan nito ang vortex na nabuo ng 6 na banal na kidlat. Ang kasunod na tunog ng kulog ay pumutok sa kalawakan at kumalat sa lahat ng direksyon. Nang magsalubong ang dalawa, ang vortex ng 6 na banal na kidlat ay biglang huminto. Napakalakas ng shockwave na ito, at hindi ito nahuhulog sa self-destruction ni The Wisp Scattered Spirit. Umubo ng dugo ang pinuno ng matanda at ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay lalong naging malakas. Gamit ang sandaling paghinto na ito, hindi na naghintay si Wang Lin. Ang laban ngayong araw ay magtatapos sa kamatayan ng pinuno ng matanda o ang kamatayan ni Wang Lin. Agad niyang itinuro ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang mga ilusyon ng 2 USA. Pagkatapos, 10,000,000 mga anino ng espada ang sumugod at bumagsak na parang ulan. Sa sandaling ito, ang kaliwang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng seal at pagkatapos ay inihagis ito. Walang katapusang liwanag ang lumitaw sa paligid niya at mabilis na nagtipon sa kanyang katawan, na bumuo ng isang malaking liwanag na silhouette. Habang ginagamit ni Wang Lin ang Light Shadow Shield, ang lahat ng nasa loob ng 7,000,000 worlds ay nagbigay ng liwanag na sumabog sa kalawakan at nagtipon sa katawan ni Wang Lin. Nagdulot ito sa liwanag na silhouette upang lumaki at umabot sa isang hindi pa nararanasang antas. Matapos ang lahat ng ito, ang 10,000,000 anino ng espada ay bumagsak sa vortex at lahat ay bumagsak. Ang vortex ay nagsara at tumama sa liwanag na silhouette ni Wang Lin. Yumubaw ng dugo si Wang Lin at ang liwanag na silhouette ay nanginig ng malakas, halos gumuho. Ngunit, isang malaking bahagi ng lakas ng 6 na banal na kidlat ay na-reflect pabalik sa pinuno ng matanda. Ang pinuno ng matanda ay umubo ng dugo muli at ang kanyang mukha ay naging labis na mapatla. Sa sandaling ito, biglang lumabas si The Wisp Scattered Spirit. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng seal at ang kanyang katawan ay nagsimulang magbuga ng napakalakas na apoy na parang siya ay nasusunog. Pinili niyang sunugin ang origin energy sa kanyang katawan at sumugod patungo sa pinuno ng matanda tulad ng isang meteor. Ngunit masyadong malakas ang pinuno ng matanda. Umikot siya at kinontrol ang 6 na banal na kidlat na vortex upang umatake kay Wang Lin, at ang kanyang isa pang kamay ay naging isang thunder arm upang salubungin si The Wisp Scattered Spirit. Ngunit parehong sobrang lakas ni Wang Lin at The Wisp Scattered Spirit. Habang nagtutulungan sila, at ang pinuno ng matanda ay nasaktan na, mahirap magtakda ng mabilis na panalo. Hindi pa siya sapat ang nasaktan. Kung maaari natin siyang saktan muli, kaya ko siyang patayin. Humangal si The Wisp Scattered Spirit. Ito na ang pinakamahalagang sandali, at hindi na siya nag-alala kung narinig siya ng pinuno ng matanda. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Ang liwanag na silhouette sa paligid niya ay malapit ng gumuho, at kapag ito ay naputol, wala na siyang proteksyon. Ibig sabihin nito ay ang kanyang pagkatalo sa laban na ito. Huli na upang mag-isip ngayon. Ipinakita ni Wang Lin ang isang matibay na titig, at sa isang kaisipan, inactivate ang Wind and Rain World. Iti-trust kita muli. Ipinakita ni Wang Lin ang isang matibay na titig. Hindi madali ang sakta ng pinuno ng matanda, dahil masyadong malakas ang spells ng pinuno.
Kaya niyang hadlangan silang dalawa at hindi magdihado. At mayroon pa siyang mga spell na pwedeng gamitin sa pagsakripisyo ng buhay na puno ng walang katapusang posibilidad. Kung nasa labas ng 7 million worlds at handang magsakripisyo ng 1,000 taon ng buhay ang pinuno, hindi siya magiging kalaban ni Wang Lin. Upang saktan siya ngayon, kailangan kong gamitin ang Just Flames. Ang Just Flames ay nakakalason at wala itong silbi sa akin, ngunit magagamit ko ito upang pumatay. Agad na naisip ni Wang Lin at inactivate ang Wind and Rain World. Ang kanyang Divine Sense ay kumalat at isang malakas na tinig ang umalingongaw sa loob ng Wind and Rain World. Lahat ng pinatay ko, maglingkod sa akin at maging mga disipulo ko. Sa pagsakripisyo ng inyong mga kaluluwa, aylay ang inyong sarili sa Just Flames. Tipunin ito para sa akin. Habang kumakalat ang Divine Sense ni Wang Lin, malalaking halaga ng Just Flames ang lumitaw mula sa mga ulo ng di mabilang na kaluluwa sa loob ng Rain and Wind World. Maraming kaluluwa ang gumuho. Inialay nila ang kanilang sarili upang magpadala ng Just Flames. Ang mga may mataas na cultivation level ay nagbigay ng malaking halaga ng Just Flames, ngunit wala ni isa sa kanila ang makakatalo sa Ancient Celestial Concubine. Ang Just Flames na inilabas niya ay 1/3 of a nanogram kabuuang Just Flames. Ang mga Just Flames na ito ay pinagsama-sama mula sa Wind and Rain World ni Wang Lin, at pinino ito sa isang bola. Ang mga Just Flames sa loob ng bola ay umiikot ng mabilis, at isang walang katapusang presyon ang kumalat. Habang kumakalat ang presyon, ang mga mata ng pinuno ng matanda ay kumurap at napuno ng hindi makapaniwalang reaksyon. Sa laban na ito, maraming beses siyang nagulat ni Wang Lin, ngunit nang makita niya ang maliit na bola, siya ay nabigla. Just Flames. Ikaw talaga ay may Just Flames. Alam ni Wang Lin na ang oras ay mahalaga. Habang ang Just Flames ay nagsasama-sama, nagkaroon siya ng hanggaring pumatay sa kanyang mga mata at itinapon ito pasulong. Ang bola ng Just Flames ay sumugod pasulong, at nang tumama ito sa vortex ng 6 na banal na kidlat, bigla itong gumuho. Ang lakas ng Just Flames ay ang lakas na kontrolado ng mga cultivators ng ikatlong hakbang. Sa sandaling gumuho ito, ang mundo ay nanginig, ang mga layers ng kalawakan ay naghiwa-hiwalay, at ang 6 na banal na kidlat ay yumanig ng malakas. Isang malaking bahagi ng bola ng Just Flames ang nawala, ngunit habang ito ay nawawala, ipinadala ni Wang Lin ang isang matinding kaisipan sa loob ng Wind and Rain World. Wasakin ng mga kaluluwa, aylay ang Just Flames. Habang ang kanyang tinig ay umalingaw, maraming kaluluwa sa Wind and Rain World ang sumabog at namatay. Naging malalaking Just Flames sila at pinasabog ang pinuno ng matanda. Ang vortex na nabuo ng 6 na banal na kidlat ay gumuho at ang natitirang Just Flames ay sumugod sa pinuno ng matanda. Kasabay nito, ang atake ni The Wisp Scattered Spirit ay naging mas malakas pa. Ang mga tunog ng kulog ay umalingaw sa buong mundo habang ang pinuno ng matanda ay umubo ng dugo ng maraming beses. Isang Thunder Armor ang hindi namamili na lumitaw sa kanya. Ang kanyang katawan ay tinulak pabalik at ang kanyang mga mata ay naging malabo at puno ng dugo. Ang kabaliwan ay nagpatuloy sa kanyang mga mata. Isasakripisyo ko ang aking buhay upang ipatawag ang walang hanggang Thunderbolt ng aking clan na babagsak sa 7 million world at parusahan ang lahat ng buhay. Habang siya ay umaangal, sa labas ng 7 million worlds, ang walang hanggang Thunderbolt sa banal na lupa ay biglang gumalaw. Ang buong Thunderbolt ay tila nagising at iniwan ang banal na lupa. Binangga nito ang kalawakan at sumugod patungo sa 7 million world. Ang susunod ay ang sinasabi kong 70% kumpiyansa ko. Huminga ng malalim si The Wisp Scattered Spirit at umupo. May lungkot sa kanyang mga mata ngunit may determinasyon. 7 million worlds, 100 million life formation, ay activate. Kabanata 1356 Pinutol ng 7 espada ang makalangit na bundok 3. Ang mga mata ni The Wisp Scattered Spirit ay punong-puno ng kalungkutan na parabang ayaw niyang gamitin ang pormasyong ito, ngunit kailangan niyang gawin ito. Hindi siya kailanman nagpilit ng sinuman. Ang kanyang mga turo ng Dao ay kumalat sa loob ng maraming taon sa mga nagmumuni-muni at mga moralidad. Ang mundong ating kinalalagyan ay peke. Ang celestial realm na sinasabi sa atin ay peke. Kailangan nating magtulungan upang buksan ang mundong ito at makita ang katotohanan, upang makalabas sa mundong ito at maging mga tunay na tao. Ito ang aking Dao. Ginamit ng 7 million worlds, 100 million life formation ang mga buhay ng 100 milyong tao sa 7 million worlds bilang ugat. Habang ang mga salita ni Master Scatter Thunder ay umaalingaw, ang mga tao ay umalis sa kanilang mga tahanan sa mga lungsod ng mga mortal ng 7 million worlds. May mga bata at matanda, lalaki at babae, silang lahat ay lumabas at naupo. Hindi nila magamit ang mga spell, ngunit isang malakas na kalooban ang pumuno sa kanilang mga isipan. Ang kaloobang ito ay ang magpatuloy upang basagin ang mundo. Hindi kami mga langgam, hindi kami mga hayop. Hindi namin nais maging mga bihag, nais naming basagin ang langit, makalabas sa mundong ito, at basagin ang celestial realm.
Handa akong ibigay ang aking buhay upang magkaroon ng maliwanag na hinaharap ang mga susunod na henerasyon. Ang mga cultivators ng 7 million worlds ay lumabas mula sa kanilang mga sekta. Tumingin sila sa kalangitan ng may determinasyon bago naupo at nagbigay pa ng mas malakas na kalooban. Hindi kami mga bobo na cultivator, hindi kami mga cultivator na magpapayag na sirain kami ng divine retribution. Mayroon kaming laman at dugo, mayroon kaming kagalakan at kalungkutan. Ang mag-cultivate upang maging celestial ay ang dakilang dao, at nais naming umakyat sa celestial realm. Ngunit ang celestial realm ay peke, kaya't babasagin namin ang celestial realm at magiging mga celestial kami. Walang katapusang mga peak soul formation cultivators na ang cultivation ay isiniliw ni the West Scattered Spirit upang hindi makatawag ng divine retribution ay lumabas mula sa kanilang mga tagwan. Tumingin sila sa kalangitan ng may malupit na tingin, at ang kanilang kalooban ay sumabog. Kami ay mga tao, hindi mga hayop na pinapatay. Kami ay mga cultivator, hindi mga bagay na ginagamit ng celestial realm upang mangolekta ng spiritual thunder. Babagsak ang celestial realm at maghihiwalay ang mundo. Nais naming makalabas mula sa hola. Ang mga iniisip ng bawat buhay na nilalang ay sumabog sa kanilang isipan at nagsanib upang bumuo ng isang hindi maipaliwanag na bagyong. Ang bagyong ito ay ang pagtutol ng 7 million worlds pagkatapos ng maraming taon ng pagsugpo. Ito ay ang hindi pagsang-ayon ng 7 million worlds na lumakas ng napakaraming beses. Ang lakas na ito ay hindi matitinag. Kahit ang heavenly Dao ay makakaranas ng pagyanig sa lakas na ito. Ito ay ang paghihimagsik ng mga langgam, ito ay isang kaloobang laban sa langit na ikinagulat ni Wang Lin. Hindi ito ang kalooban ng isang tao laban sa langit, kundi ang mga kalooban ng walang katapusang buhay sa 7 million worlds. Gamitin ko ang laman at dugo ng aking 7 million worlds upang buksan ang selyong pumipigil sa anumang panlabas na puwersa na makapasok. Ang makapangyarihang tinig ni the West Scattered Spirit ay kumalat sa bawat sulok ng 7 million worlds. Habang ang kanyang tinig ay umaalingaw, ang kanyang lakas ay biglang tumindi at naging mas malakas, na bumuo ng isang makapangyarihang bagyo. Ang bagyong ito ay sobrang lakas, at ito ay isang bagay na hindi pa nakita ni Wang Lin sa buong buhay niya. Hindi ito makita gamit ang mata, ngunit kapag sinuri gamit ang divine sense, ang bagyo ay parang isang araw na naglalabas ng isang lakas na kayang magpabagsak ng langit. Ang bagyong ito ay nabuo mula sa kalooban at buhay ng bawat tao sa 7 million worlds, at ito ay nasa lahat ng dako. Ang bagyong ito ay bumuo ng isang dambuhalang pader na pumipigil sa anumang panlabas na puwersa na makapasok. Lahat ng ito ay tila mabagal, ngunit nangyari sa isang saglit. Sa sandaling nabuo ang bagyo ng kalooban at buhay, ang Eternal Thunderbolt mula sa Scatter Thunder Clan ay dumaan sa kawalan at dumating. Binangga nito ang bagyo upang subukang pumasok. Isang malakas na kulog ang umalingaw, ikinagulat ang buong mundo. Nagsimulang mag-alog ang bagyo at ang mga sigaw na puno ng pagtutol ay umalingaw sa loob nito. Ito ay mga sigaw ng walang katapusang cultivator at milyon-milyong mortal. Ang mga sigaw ay nagsanib at bumuo ng isang tunog na kayang labanan ng langit mismo. Si Wang Lin ay nagulat habang tinitingnan ang lahat ng ito, at ang kanyang isipan ay yumanig mula sa sigaw. Para bang ang kanyang kaluluwa ay tumugon sa sigaw, at naramdaman niyang para siyang binabaptize. Ang kumpirmasyon ng kanyang dao ay naging mas malinaw. Hindi nabasag ng Eternal Thunderbolt ang bagyo sa unang pagkakataon, at ang bagyo ay naging mas malakas. Ang sigaw ng milyon-milyong tao ay sumabog ng sabay-sabay. Sa ilalim ng presyon ng puwersang ito, ang Eternal Thunderbolt ay napilitang umatras ng ilang libong talampakan. Ang mga malalakas na kulog ay umalingaw. Ang Eternal Thunderbolt ay kumislap at parabang nakipag-ugnayan sa langit mismo. Agad itong bumaba muli. Ang nakakagulat na tagpo na ito ay nagdulot ng takot sa mga mata ng Head Elder. Sa unang pagkakataon, natakot siya. Hindi niya inisip na maaaring mangyari ang isang nakagugulat na bagay sa 7 million worlds. Hindi lamang siya, kahit ang unang ninuno ng Scatter Thunder Clan ay hindi kayang mag-isip ng ganitong pangyayari. Namag. Lahat kayo'y nagmad. Lahat ng cultivator sa 7 million worlds ay nagmad. Pati ang lahat ng mortal ay nagmad din. Ang Eternal Thunderbolt ay dumating sa labas ng bagyo na pumapalibot sa 7 million worlds. Bumaba ito sa bagyo sa pangalawang pagkakataon. Ang bagyo ay umalag at ang walang katapusang mortal sa 7 million worlds ay umubo ng dugo at bumagsak, ngunit mas marami pang tao ang lumabas upang palitan ang mga nahulog. Ang ilang mga mortal ay nagsusumikap na tumayo. Kahit na umaagos ang dugo mula sa kanilang bibig, patuloy pa rin silang magbibigay ng lahat ng kanilang lakas. Ang mga cultivator ay umubo rin ng dugo, ngunit naglalabas sila ng mas malakas na kalooban kaysa sa mga mortal, kaya't mas malubha ang kanilang mga sugat. Ang ilang mga cultivator ay sumabog ang mga katawan, ngunit ang iba ay hindi sumuko. Kahit na mamatay sila, handa pa rin silang magpatuloy. Wala silang daang pabalik.
Ang mga mata ni Master Scatter Spirit ay puno ng walang katapusang kalungkutan habang siya ay naupo at isinara ang kanyang mga mata. Nang isara niya ang kanyang mga mata, para bang naglaho siya mula sa mundo at naging bahagi ng 7,000,000 worlds. Sa sandaling ito, isang malaking halaga ng liwanag ang nagmula kay The Wisp Scattered Spirit. Siya ay naging sentro ng bagyo ng 7,000,000 worlds at naging mas malakas. Para bang ang Porma Sion ay nakakuha ng isang espiritu ng Porma Sion. Ang bagyo ay umalag. Hindi alintana kung gaano kalakas ang pag-atake ng Eternal Thunderbolt, hindi gumalaw ang bagyo. Isang kristal na espada ay nagsimulang mag-condense sa loob ng bagyong ito. Nang ito ay lumitaw, ang mundo ay yumanig at lumutang ito sa ibabaw ni The Wisp Scattered Spirit. Ang espadang ito ay 7 talampakan ng haba at 3 pulgada ang lapad. Maliwanag ito at naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Kasama sa cultivator, ginamit ko ang mga buhay ng 7,000,000 worlds at ang mundo mismo upang likhain ang Porma Sion na ito. Ay seal nito ang mundong ito at sabay na magbubuo ng isang espada na kayang putulin ang langit. Kunin mo ang espadang ito at magbigay ng 7 hampas upang patayin ang Head Elder. Dito nagmumula ang aking 70% kumpiyansa. Ang 7 talampakang espada ay kumislap at lumipad patungo kay Wang Lin. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang espada ay pumasok sa kanyang mga kamay. Habang hawak ang espada, malinaw niyang naramdaman ng hindi kapani-paniwalang kabangisan sa loob nito. Ang aura na ito ay puno ng hindi pagkakasunduan at ang layunin na basagin ang mundo. Ano ang espadang ito? Malinaw na ito ang pag-asa ng lahat ng buhay sa 7,000,000 worlds. Lahat ng ito ay nangyari sa isang maikling panahon. Ang ekspresyon ng Head Elder ay nagbago ng malaki. Tinitingnan niya ang 7 talampakang espada, at may isang mabilis na pagtingin ng kalupitan sa kanyang mga mata. Mayabang. Wala kayong halaga, kayo lang ang 7,000,000 worlds. Ngumisi siya habang humakbang patungo kay Wang Lin na itinataas ang kanyang kanang kamay, at isang malakas na kulog ang umalangaw-ngaw. Tahimik na nag-isip si Wang Lin para bang hindi niya nakita ang Head Elder na papalapit. Ang walang katapusang kidlat ay mabilis na lumapit, bumubuo ng hindi mabilang na mga bola ng kidlat. Malapit na silang sumabog kay Wang Lin, at hindi pa nga abot 100 talampakan ang pagitan nilang dalawa. Biglang itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo habang hinahawakan ng 7 talampakang espada at pinabagsak ito. Ang mundo ay yumanig at isang nakakasilaw na liwanag ang sumek. Ang liwanag na ito ay sumikop sa mundo at para bang inabsorb ang lahat ng ibang liwanag. Para itong unang sinag ng espada na lumitaw sa simula ng panahon. Isang hampas ng espada upang yumanig ang langit. Walang enerhiya ng espada, ngunit ang mga hindi mabilang na sigaw na kayang magpabali ng mga buto ay umalangaw-ngaw. Nang bumagsak ang espada, maraming tao ang namatay sa 7,000,000 worlds. Ngunit ang lahat ng kanilang mga kamatayan ay kusang loob, at sila ay naging isang hindi maipaliwanag na lakas na sumabog mula sa espada. Ang mga hindi mabilang na sigaw ay naruroon sa liwanag ng espada, na tumatakbo patungo sa Head Elder. Ang kidlat na nilikha niya ay bumagsak agad ng walang pagkakataon na lumaban. Ang isipan ng Head Elder ay kumalog ng malakas at mabilis siyang umatras. Ang kidlat na armor sa paligid niya ay pinalawak upang harangin siya, ngunit ang unang hampas ng espada ay sumabog sa armor ng kidlat. Isang tunog na yumanig sa langit ay umalangaw at isang malungkot na sigaw ang nagmula sa loob ng liwanag. Ang mga mata ng Head Elder ay puno ng hindi makapaniwalang takot, at isang matinding takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang armor ng kidlat ay pinapolish ng ikatlong hakbang na ninuno ng Scatter Thunder Clan at kayang labanan ng Just Flames ni Wang Lin. Ngunit nang tumama ang espada, siya ay umubo ng dugo at itinapon pabalik ng 10,000 talampakan. Nawala ang liwanag ng espada at natapos ang unang hampas. Ang mga mata ng Head Elder ay puno ng nakakatakot na takot. Ang kanyang katawan ay nanginginig at may mga tunog ng pagkabasag mula sa Thunder Armor, pagkatapos ay lumitaw ang maraming bitik dito. Pagkatapos, may malakas na pagsabog, ang kayamanang ipinasapasa ng libu-libong taon ay nagkalsoy sa napakaraming piraso. Isang malalim na sugat ang lumitaw sa dibdib ng Head Elder. Isa itong dugong sugat, at ang kanyang mukha ay napakaputla. Umubo siya ng isa pang bibig ng dugo at hindi nag-atubiling umatras, napapaurong habang ginagawa ito. Kabanata 1357 Pinutol ng 7 espada ang makalangit na bundok, 4. Ang punong matanda ay labis na nayanig ng lakas ng espada na iyon. Siya ay labis na natakot. Ang hampas ng espada na iyon ay sapat na upang tuluyang sirain siya kung hindi dahil sa Thunder Armor. Wala na sanang pagkakataon ng kanyang orihinal na kaluluwa na makaligtas bago ito tuluyang masira ng hampas na iyon. Ano bang uri ng espada ito? Pati ang Eternal Thunder Armor ay hindi ito kayang labanan, at ako'y malubhang nasugatan. Ang mukha ng punong matanda ay mapatla at puno ng takot. Ang Eternal Thunder Armor ay isa sa 3 pinakamalalakas na yaman ng Scatter Thunder Clan, at mas malakas pa ito kaysa sa Thunder Slaughter Mirror.
Ipinandi ito ng ikatlong hakbang na ninuno ng Scatter Thunder Clan at ipinasa sa mga henerasyon na nagpoprotekta sa Scatter Thunder Clan. Tanging mga tao sa ikalimang langit lamang ang maaaring gumamit ng armorang ito. Kahit na harapin ng mga cultivator na nasa ikatlong hakbang, magbibigay ang armorang ito ng pagkakataong makaligtas. Ngunit, ang armor ay nawasak sa isang hampas, na nagpasabog sa ulo ng matanda. Nais niyang umatras nang biglang kumislap ang malamlam na liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Dahan-dahan niyang itinaas ang 7 talampakang espada. Bagamat ang hampas na ito ay labis na makapangyarihan, malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang di mabilang na buhay na namatay sa loob ng 7 million worlds. Ang hampas na ito ay nagdulot ng pag-aalay ng buhay mula sa napakaraming tao. Ang espadang ito ay mabigat, sobrang bigat. Nang makita ng punong matanda na itinaas ni Wang Lin ang kanyang braso, ang mga mata nito ay kumitid ng husto. Bumuo siya ng isang seal at itinutok ang kanyang kamay sa langit habang sumigaw ng parang nawawala na sa sarili, Eternal Thunderbolt, basagin ang bagyong ito at bumaba. Habang siya ay sumisigaw, tinamaan niya ang marka ng kanyang angkan at pinalabas ang lahat ng kapangyarihan mula rito upang tawagin ang Eternal Thunderbolt sa lugar na iyon. May naramdaman siyang tanging ang Eternal Thunderbolt lang ang maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataong makaligtas. Kung hindi, tiyak na mamamatay siya sa araw na iyon. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong matinding pakiramdam ng buhay at kamatayan. Pumalag siya ng isang halos baliw na sigaw habang ang kulog mula sa labas ng bagyo ay dumadagindong na mas malakas at nagsimula ng bombahin ang bagyo. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umuukit sa buong mundo. Bawat hampas ng kulog ay nagpapakilos sa bagyo at nagdudulot ng kamatayan sa hindi mabilang na tao. Hindi pinansin ni Wang Lin ang nangyayari sa labas habang itinaas niya ang espada sa kanyang kamay at nakatingin sa punong matanda. Ang pangalawang hampas ng espada ay bumagsak. Ang sinag ng enerhiya ng espada ay tumagos, naglalaman ng mga kaluluwa ng hindi mabilang na buhay, at puno ito ng isang nakamamatay na puot. Ang hindi maipaliwanag na enerhiya ng espada ay damaloy patungo sa punong matanda. Sumigaw ang punong matanda, Eternal Thunderbolt, bumaba, bumaba, bumaba. Ang marka ng kanyang angkan sa pagitan ng kanyang mga kilay ay napunit at isang nakagugulat na puwersa ang pumulibot sa kanya. Kasabay nito, parang narinig ng Eternal Thunderbolt ang sigaw mula sa loob ng bagyo. Gumamit ng isang hindi kilalang paraan ng Eternal Thunderbolt upang mabilis na lumaki ng ilang beses at naging isang kulog na may kapal na 10,000 talampakan at bumaba patungo sa bagyo. Ang bagyong ito ay yumunig ng malakas at patuloy na namatay ang mga tao sa loob ng 7 million worlds. Kahit ang pangalawang hampas ng espada na inihanda ni Wang Lin ay apektado, dahil ang malaking bahagi ng lakas ay nawala bago makarating sa punong matanda. Bumuo ng isang seal si The Wisp Scattered Spirit at itinuro ang kanyang dibdib. Damyugo siya at parang hamina, ngunit isang malakas na puwersa ang nagmula sa 7 million worlds. Ang puwersang ito ay nagmula sa mga bundok, ilog, lupa, damo, at lahat ng mga hayop. Ang puwersang ito ay pumasok sa bagyo upang pigilan ang Eternal Thunderbolt na pumasok. Ang punong matanda ay umatras na may kasamang malupit na sigaw at damyugo ng 6 na beses. Ang proteksyon na nabuo niya gamit ang marka ng angkan ay gumuho at isang sugat ang muling lumitaw sa kanyang dibdib. Ang sugat ay sapat na upang makita ang kanyang mga buto. Kung yun lamang ang nangyari, hindi ito magpapakita ng lakas ng enerhiya ng espada. Ang dalawang sugat mula sa unang dalawang hampas ay napuno ng mga kaluluwa mula sa 7 million worlds. Ang mga kaluluwang ito ay naging mga kaluluwang umiiyak na nagsimulang sumipsip sa mga sugat, na nagdudulot ng itim na usok na lumabas mula sa mga ito. Kung hindi dahil sa Eternal Thunderbolt na ginagamit ang lakas nito upang guluhin ang bagyo at magpawala ng 70% ng lakas, tiyak na walang paraan upang makaligtas ang punong matanda. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, malubhang nasugatan pa rin ang punong matanda. Ang matinding sakit ay makakapagpabaliw sa isang tao, at ang kawalan ng pag-asa ay makakapagpabaliw rin. Sa sandaling ito ang nararanasan ng punong matanda. Ang sakit mula sa mga kaluluwang sumisipsip sa kanya ay bumalot sa kanyang katawan, at ang kawalan ng pag-asa ay sumag-umaga sa kanyang isipan nang matuklasan niyang hindi kayang sirain ng Eternal Thunderbolt ito. Paano siya makakaligtas? Nang mapuno siya ng kabaliwan, tumigil siya sa pagtakas. Bumuo siya ng seal gamit ang kanyang mga kamay at inihagis ang kanyang kamay habang sumisigaw, walang makakapatay sa matandang ito. Ay aalay ko ang 3,000 taon ng aking buhay upang gisingin ang aking Thundermark at gamitin ang spell ng aking ikatlong hakbang na ninuno. Yin at Yang Eternal Thunder, magpakita para sa akin. Pagkatapos sumigaw ng punong matanda, lalong pamatla ang kanyang mukha at naglaho ang 3,000 taon ng buhay. Isang napakalakas na puwersa ang nagtipon sa kanyang harapan. Bigla siyang umiikot, at naging isang simbolo ng Yin at Yang. Ang simbolo ng Yin at Yang ay umikot hanggang maging isang vortex, at malalakas na tunog ng kulog ang naririnig mula sa loob ng vortex. Ang presyon na higit pa sa mga cultivator ng pangalawang hakbang ay biglang lumitaw mula sa loob ng simbolo ng Yin at Yang.
Yin at Yang Eternal Thunder, patayin mo ang taong ito. Sumigaw ang punong matanda, at ang mga simbolo ng Yin at Yang ay biglang nahati. Ang Yin Thunder na sumisira sa kaluluwa at ang Yang Thunder na sumisira sa katawan ay nagsanib at naging Yin at Yang Eternal Thunderbolt. Habang ang kulog ay bumangon patungo kay Wang Lin, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at walang awa niyang tinaga ng pangatlong pagkakataon. Ang enerhiya ng espada ay kumikislap at naglalaman ng hindi mabilang na kaluluwa mula sa 7 million worlds. Ang mga hinaing ng mga kaluluwa ay naririnig habang ang enerhiya ng espada ay tumama sa Yin at Yang Eternal Thunderbolt. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umuukit at si Wang Lin ay damyugo at umatras ng ilang hakbang. Ipinakita niya ang isang matinding ekspresyon habang nagmamadali siyang sumulong at tinaga ng pang-apat na pagkakataon. Bagamat malakas ang Yin at Yang Eternal Thunderbolt, hindi ito makakalaban sa mga kaluluwa ng 7 million worlds. Ang Yin at Yang Eternal Thunderbolt ay gumuho, at ang shockwave ay tumama sa katawan ng punong matanda. Damyugo siya at ang kanyang mukha ay napakabait. Ang ikatlong sugat ay lumitaw sa kanyang dibdib at ang kanyang mga internal na organo ay nagsimulang mag-collapse. Hinanap ng hindi mabilang na kaluluwa ang kanyang katawan at nagsimulang sumipsip sa kanya. Ang matinding sakit ay halos magpabaliw sa punong matanda. Hindi niya naalintana ang kanyang malubhang mga sugat at nagmadali siyang tumungo kay Wang Lin. Pati na kung mamatay ako, hilahin kita sa cycle ng reincarnation. Ngunit habang siya ay mabilis na tumatakbo, bumagsak ang pang-apat na hampas ni Wang Lin. Ito ay puno ng puot ng mga tao sa 7 million worlds laban sa Scatter Thunder Clan. Sa sandaling ito, kumilos ang kanang kamay ni Wang Lin at hindi nagdalawang isip na tinaga ang panglima. Ang dalawang sinag ng enerhiya ng espada ay dumaan ng sunod-sunod, halos bumuo ng isang alon. Sa loob nito ay naruroon ang mga hinaing ng hindi mabilang na kaluluwa. Ang punong matanda ay nagiging baliw na sa sakit. Hindi na niya inisip ang kanyang buhay at nagwagayway ng kanyang kamay. Ay aalay ko ang 10,000 taon ng aking buhay at bubuo ang aking ikatlong hakbang na Thunder Essence Inheritance upang gamitin ang mga kasapi ng Scatter Clan bilang Joss Flames upang buhayin ang Scatter Thunder Clan's Dig Deeper spell. Ang sigaw ng punong matanda ay yumanig sa kalangitan, at agad niyang inalay ang 10,000 taon ng kanyang buhay. Ang Dig Deeper spell ay ang pinakamalakas na spell ng Scatter Thunder Clan. Ang Dig Deeper spell ay humihiram ng lakas mula sa mga bituin at nagiging 9 na bituin ng pagpatay. Ang espasyo sa harap ng punong matanda ay dumistorte at kumikislap ng maliwanag habang 9 na bituin ang lumitaw sa isang formation. Isang tingin ay magpapaalala sa iyo na para kang nilulunok ng iyong isipan. Ang 9 na bituin ay nagbibigay ng demonyong liwanag at mabilis na lumipad patungo sa paghadlang sa pang-4 at pang-5 sinag ng enerhiya ng espada ni Wang Lin. Isang malalakas na tunog ng kulog ang kumalat ng magsalpuko ng mga sinag ng espada at ang 9 na killing stars ng Scatter Thunder Clan's Dig Deeper spell. Ang matinding tunog ng kulog ay parang ang kalawakan mismo ay gumuho. Ang puwersang punit na ito ay kumalat sa buong 7 million worlds. Ang plaza na kontrolado ng Scatter Thunder Clan sa gitna ay yumanig at napunit sa maraming piraso. Habang ang tunog ng kulog ay umuukit, ang Big Dipper map ay nanginig at napunit sa mga piraso. Ang 9 na killing stars ay pumutok at naglaho. Ang katawan ng punong matanda ay naging isang dagwang kalagayan at ang kanyang mga binti ay sumabog, iniwan lamang ang kanyang itaas na katawan. Isang hindi maipaliwanag na takot ang bumalot sa kanya at ginaisang siya mula sa kanyang kabaliwan. Siya ay nagmadaling umatras, bumuo ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay. Ang laman ng kanyang ibabang katawan ay gumalaw at mabilis na gumaling. Ang taong ito ay may million world soul silang whip, kaya't hindi ko matatakasan ang aking origin soul. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginig habang ang pang-4 at pang-5 sinag ng espada ay naglaho. Ang hindi mabilang na buhay ay nawala sa 7 million worlds, at siya ay damyugo. Ang kanyang katawan at laman ay patuloy na nagbanggaan. Bigla siyang tumangala at tinutok ang mata sa punong matanda. Ang puot na naruroon sa kanyang mga mata ay nagpapahayag ng pagkagalit at sumigaw siya, "Kung hindi ka mamatay ngayon, hindi ako titigil." Habang siya ay sumisigaw, ang kanyang mga mata ay namumula at muling umatake. Itinaas ang 7 talampakang espada at tinaga ng pang-6 na pagkakataon. Ang ika-6 na sinag ng enerhiya ng espada ay naging sanhi ng panginginig ng mundo, at ang gilid ng 7 milyong mundo ay nagsimulang gumuho na parang hindi na nito kinaya. Hindi mabilang na spatial crack ang lumitaw, at maging ang 7 million worlds ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Para bang ganap na gumuho ang 7 million worlds. Kabanata 1358 Pinutol ng 7 espada ang makalangit na bundok 5. Nang makita ito ng punong matanda, nawalan siya ng ulirat. Lumingon siya at umatras ng mas mabilis, at ang takot at pangamba sa kanyang mga mata ay mga bagay na hindi pa niya naranasan sa buong buhay niya. Kung makita ito ng mga tao mula sa Ancient Star System, ang punong matanda ng Scatter Thunder Clan,
na hindi basta-basta magbaba ng ulo sa mga cultivator ng ikatlong hakbang, ay kumikilos ng ganito, tiyak ay mapupuno sila ng hindi paniniwala. Habang hawak ni Wang Lin ang 7 talampakang espada, malinaw niyang naramdaman na ang ikalimang pag-atake ay mas malakas kaysa sa ika-4. Mayroon din itong halong napakalupit na galit. Ang galit na ito ay sobrang lakas, kaya't kahit si Wang Lin ay nagulat dito. Nakapagtipon na siya ng galit dati, pero wala itong kasing tindi kumpara rito. Sa sandaling lumitaw ang ika-6 na pag-atake, yumanig ang mundo at kumurap ang mga mata ni Wang Lin. Malinaw niyang nakita ang mga kaluluwa na lumilitaw mula sa kawalan na parang mga sinulid. Ang mga kaluluwang ito ay iba kaysa sa mga nauna. Puno sila ng napakalupit na galit. Sa isang iglap, tila ang walang katapusang bilang ng mga kaluluwang galit ay pinatawag, at sila ay lumitaw sa mundo. Agad nilang ipinakita ang kanilang mga anyo, may mga lalaki at babae, at lahat sila ay may mga malupit na tingin. Pinalibutan nila ang ika-6 na sinag ng enerhiya ng espada at bumuo ng isang malakas na pag-atake na umaabot sa langit. Ito ay isang atake ng galit. Binuo ito ng mga kaluluwang galit ng lahat ng mga cultivator na namatay dahil sa divine retribution sa 7 million worlds. Bagamat sila ay namatay, nanatili ang kanilang galit. Sa huling sandali ng kanilang buhay, napagtanto nila ang lahat. Galit sila sa mga celestial, galit sila sa celestial realm. Sa sandaling ito, ginaising ng ika-6 na pag-atake ang lahat ng mga kaluluwang galit na nagtipon ng maraming taon. Sila ay maghihiganti laban sa celestial at ilalabas ang kanilang galit. Nang ihataw ni Wang Lin ang ika-6 na pag-atake, ang sinag ng enerhiya ng espada ay tumalima sa punong matanda, na parang nakakita ito ng pagkakataon upang mailabas ang kanilang galit. Mabilis itong bumagsak. Ang punong matanda ay hindi na umatras at wala ng oras upang gamitin ang isang spell. Siya ay malubhang nasugatan at halos wala nang natirang buhay. Sa isang iglap, siya ay napalibutan ng mga kaluluwang galit. Sumigaw ang punong matanda ng malupit habang siya ay pinalibutan ng mga kaluluwang galit at nilamon ng walang habas. Sa isang saglit, ang kanyang ibabang katawan na kanina lang gumaling ay tuluyang nalimon. Pati na ang mga nabaling buto ay nilamon. Ang kanyang itaas na katawan ay napalibutan ng walang katapusang kaluluwang galit. Ang kanyang katawan ay naging isang kalbaryo ng dugo at sakit na dumaan sa kanya. Ang kanyang mga sigaw ay labis na malupit habang ang mga kaluluwa ay kinakain ng kanyang laman. Sa isang saglit, ang laman at mga buto ng punong matanda ay nalimon, at tanging ang kanyang orihinal na kaluluwa na puno ng kidlat ang natira. Ngunit pati ang kanyang orihinal na kaluluwa ay kinakain. Sa ilalim ng matinding sakit na ito, nawala ng ulirat ang punong matanda. Ang kanyang mga sigaw na puno ng sakit ay umabot sa kaitaasan ng kalupitan at kidlat na sumabog mula sa kanyang katawan. Pinuksa niya ang isang kaluluwang galit, ngunit agad itong pinalitan ng isa pa. Parang hindi sila titigil hanggat hindi siya nalilamon. Mamatay ka, mamatay ka, mamatay ka, mamatay ka para sa matandang ito. Ang sigaw ng punong matanda habang ang marka ng kanyang clan sa pagitan ng kanyang mga kilay ay bumangga. Sa pagkakataong ito, tuluyan itong nabasag, at isang nakakalibang na puwersa ang kumalat mula sa kanyang katawan at agad na pinuksa ang lahat ng mga kaluluwang galit. Ang pagkasira ng marka ng clan ay katumbas ng pagsabog ng isang cultivator ng Inner Realm. Ngunit dahil sa kakaibang kalikasan ng mga cultivator ng Outer Realm, matapos masira ang kanilang marka ng clan, hindi sila agad namamatay. Sa halip, nakakamtan nila ang isang malaking puwersa at mabubuhay pa ng ilang panahon. Sa sandaling ito, ang marka ng clan ng punong matanda ay sumabog at tumaas ang kanyang puwersa. Bumuo siya ng isang bagong katawan na gawa sa kidlat at pinuksa ang lahat ng mga kaluluwang galit. Ngunit ang kanyang mga mata ay malabo at pula mula sa kabaliwan habang siya ay sumugod kay Wang Lin. Mamatay ka, mamatay ka, mamatay ka. Lahat kayo ay mamamatay. Ipinagpapalit ko ang lahat ng aking buhay, ang lahat ng aking cultivation. Gagamitin ko ang Free Breath spell ng matandang ito. Lahat kayo ay mamamatay. Ang Free Breath spell ay hindi spell ng Scatter Thunder Clan, ito ay iniwan ng mga misteryosong cultivator bago sila umalis. Maaaring ituring itong isang Dao spell. Maaari nitong alisin ang lahat ng vitality ng kalaban sa loob ng 3 hininga, ngunit ang kapalit nito ay ang buhay ng gumagamit. Walang sino mang gumamit ng spell na ito ang nakaligtas, dahil isang spell ito na nagpalitan ng buhay para sa buhay. Pati ang mga cultivator ng ikatlong hakbang ay magkakaroon ng sakit ng ulo kung haharapin nila ang spell na ito. Ito ang tunay na dahilan kung bakit ang Scatter Thunder Clan ay nanatiling isang dakilang clan kahit walang cultivator ng ikatlong hakbang. Nawala ng ulirat ang punong matanda habang tinuturo si Wang Lin at nagsisigaw ng isang malupit na sigaw. Free Breath spell, mamatay kayo para sa akin. Sa isang saglit, isang hindi maisip na aura ang lumitaw sa 7 million worlds at nagtipon patungo kay Wang Lin. Ito ay ang kapangyarihan ng isang Dao spell. Ang mukha ni Wang Lin ay nagbago ng malaki. Imposible itong labanan o pigilan, at agad itong dumating. Naramdaman ni Wang Lin na ang kanyang vitality ay parang kinukuha mula sa kanyang katawan.
Isang hininga ang dumaan ng mabilis. Ang pintuan mula sa Wind Celestial Realm ay lumitaw sa isip ni Wang Lin at inactivate ang Flowing Time spell. Flowing Time, baligtarin ng 1,000 taon. Habang mabilis na gumagana ang Flowing Time, hinarap ni Wang Lin ang espada isang huling beses. Ang ikapitong pag-atake. Ang ikapitong pag-atake ay yumanig sa langit. Ang mahabang espada ay lumipad mula sa kamay ni Wang Lin at tumagos sa kawalan. Ang ikapitong pag-atake ay sobrang lakas na nagdulot ng pagguho ng espasyo at pagwasak ng mga kontinente. Isang sigaw na umaabot sa langit ang kumalat sa buong 7 million worlds. Ang pagbagsak ng 7 million worlds ay kumalat ng walang katapusan, at ang mga piraso ng mga pira-pirasong kontinente ay sumabog. Maraming mga mortal at cultivator sa mga pirasong iyon ang nagbigay ng kanilang lahat. Isang atake ng espada na malapit ng lumagpas sa ikatlong hakbang na cultivator ang lumitaw bigla. Kung si The Water ay haharapin ng pag-ataking ito, tiyak na tatakbo siya. Kung ito ay tatama sa kanya, hindi siya makakaligtas. Kahit gaano pa kabilis tumakbo ang punong matanda, hindi niya ito maiiwasan. Samuka siya ng isang hininga ng Essence Origin Energy at ang katawan na kanyang nire-form gamit ang kidlat ay sumabog. Ang kanyang orihinal na kaluluwa ay hindi nakatakas bago tumagos ang sinag ng enerhiya ng espada sa kanyang orihinal na kaluluwa. Sumigaw siya ng malupit at nagsimulang magbuwal ang kanyang orihinal na kaluluwa. Mabilis siyang umatras. Nakita niyang malapit na siyang mamatay ng tuluyan, lumaki ang kanyang mga mata at nagbigay ng huling sigaw bago siya mamatay. Ang Eternal Holy Thunder, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Habang ang kanyang tinig ay umuugong, ang Eternal Thunderbolt na bumabagsak sa bagyo ay biglang huminto na parang nakaramdam na ang kanyang alipin ay malapit ng mamatay. Ang kidlat ay kumulog ng malakas at lumaki ng higit sa 100,000 talampakan. Ito ay dumiretso sa bagyo. Tumaas ng malaki ang lakas ng Eternal Thunderbolt at tinamaan ang bagyo. Ang bagyo na tumagal hanggang ngayon ay biglang gumuho. Ang mga bitik ay kumalat sa bagyo. Lalong dumami ang mga bitik hanggang sa gumuho at kumalat ang bagyo sa lahat ng direksyon. Si The Scattered Spirit ay samuka ng dugo at napilitang umalis mula sa 7 million worlds. Ang Eternal Thunderbolt ay agad na pumasok sa 7 million worlds at dumating sa harap ng namamatay na punong matanda. Tumama ito sa hindi maisip na ikapitong pag-atake. Ang sinag ng enerhiya ng espada ay yumanig at nagpakita ng mga palatandaan ng pagkabasag. Gayunpaman, ang orihinal na katawan ng espada ay naruroon at sumugod ito patungo sa Eternal Thunderbolt. Sa sandaling ito, si The Scattered Spirit ay nag-form ng isang seal at sumigaw. Ang 7 million worlds ay nabasag at ang aming clan ay malaya na. Ang lahat ng aking tao, lahat ng nilalang, babangon tayo upang gibain ang Celestial Realm. Ang gumuguho na 7 million worlds ay naging maraming piraso. Ang lahat ng mga natirang buhay ay nagbigay ng kanilang buhay para sa espada at nagsimula ang kanilang huling laban sa Eternal Thunderbolt. Ang 7 talampakang espada ay naglalaman ng lahat ng lakas ng 7 million worlds. Ang Eternal Thunderbolt ay ang banal na bagay ng Scatter Thunder Clan. Ang paghaharap ng dalawang puwersang ito ay ang determinasyon ng mga tao ng 7 million worlds na magtangkang lumaya. Isang malakas na pag-ugong ang umabot sa buong mundo. Ang pag-ugong na ito ay sobrang lakas na nagdulot ng mga bitik sa pader sa dulo ng mundo, at pagkatapos ay biglang gumuho. Ang pagkasira ng pader ay nagdulot ng kaguluhan, at ang 7 million worlds ay nagsimulang gumuho. Kasabay nito, ang 7 talampakang espada ay gumuho at nawala sa mga piraso. Ang Eternal Thunderbolt ay tila nakatanggap ng matinding hampas. Hindi na nito inaalala ang punong matanda at mabilis na tumakas pabalik sa banal na lugar. Nang makabalik sa templo, isang formation ang na-activate, na pumipigil sa sinuman na pumasok sa Scatter Thunder Clan. Mga natirang miyembro ng clan, ang Celestial Realm ay nabuksan na. Ang mundo ay nawasak na, kaya tayo ay aalis na. Ang The Scattered Spirit ay punong-puno ng labis na kasiyahan. Inalag niya ang kanyang manggas at kinuha ang lahat ng natirang buhay sa 7 million worlds sa pamamagitan ng puwang na iniwan ng umalis ang Eternal Thunderbolt. Nagliliwanag ang mga mata ni Wang Lin at biglang lumitaw ang Soul Lasher. Tumama ito diretso sa orihinal na kaluluwa ng punong matanda, na malapit ng mamatay, at pinigilan siyang lumaban. Kabanata 1359 Alamat. Ang orihinal na kaluluwa ng punong matanda ay malapit ng mamatay. Nasugatan ang kanyang orihinal na kaluluwa ng ika-6 na hampas at tinamaan ng shockwave na dulot ng Eternal Thunderbolt at ng 7 talampakang espada. Ang impact ay nagdulot ng malaking bahagi ng kanyang orihinal na kaluluwa na mag-collapse, at ngayon ay wala na siyang anumang pagkakataon ng kaligtasan. Ang natira na lang ay isang sirang orihinal na kaluluwa, at karamihan ng kanyang mga alaala ay nawala. Habang siya ay nasa pagkakalito, ang Soul Lasher ni Wang Lin ay umikot sa kanya at hinayla siya papunta. Matapos maging isang gintong liwanag ang Soul Lasher, maaari itong maging kasing haba o kasing iksi ng nais ni Wang Lin.
Ang dating makapangyarihang orihinal na kaluluwa ng punong matanda ay nahuli ni Wang Lin. Paano hahayaan ni Wang Lin na makawala ang orihinal na kaluluwa ng isang cultivator na nasa ikalimang antas ng Heaven's Blight na malapit na sa ikatlong hakbang? Ang pagpatay sa kanya upang maging bahagi ng Magic Arsenal ay isang napakalakas na hakbang, lalo na ang pag-unawa sa kidlat na nasa loob ng orihinal na kaluluwa ng punong matanda. Para sa mga ibang tao, ang orihinal na kaluluwa ng punong matanda ng Scatter Thunder Clan ay isang mahalagang kayamanang langit. Ngunit para kay Wang Lin, ito ay mas mahalaga pa kaysa sa isang kayamanang langit, ito ay isang pagkakataon para sa isang malaking kapalaran. May malaking gamit ako sa kanyang orihinal na kaluluwa. Nagtulungan si Wang Lin at si Daoist Scattered Spirit na tumungo sa agos ng mundo kasama ang milyong tao mula sa 7 million worlds. Matapos ang malaking labanan, ang 7 million worlds ay wasak na. Ang mga bitik sa espasyo ay naglaganap sa 7 million worlds, at ang barrier sa gilid ay nag-collapse. Ang mga bagyo ay dumaan at nilamon ang lahat. Ang mga 7 million worlds na ito ay nilikha na ng iba. Alikabok ay naging alikabok at ang lupa ay bumalik sa lupa, ang lahat ay bumalik sa kung ano sila. Ang mga tunog ng pag-collapse ay parang mga kampana ng kamatayan para sa 7 million worlds habang ito ay naglalaho. Habang umalis si Wang Lin, ang kanyang puso ay malinaw. Bagamat siya ay nandyan lamang sa Ancient Star System sa maikling panahon, nakakalap siya ng maraming cultivators at nakuha ang kanilang mga alaala. Alam ni Wang Lin na ang punong matanda ay parang hari ng Scatter Thunder Clan at may ganap na autoridad. Kahit sa buong Ancient Star System, ang punong matanda ay napakasikat. Maliban sa ilang third-step cultivators, halos walang sinuman ang magtangkang mag-provoke sa kanya. Ang Scatter Thunder Clan ay nagpadala pa ng isang kayamanan sa Sealed Realm Formation, kaya ang punong matanda ay napakahalaga sa Ancient Star System. Ang kanyang kamatayan ay magdudulot ng kalamidad. Hindi may kakaila na kahit si Tuo Sen na pumatay ng maraming tao sa Ancient Star System, hindi siya nakatagpo ng sinuman na may katulad ng posisyon ng punong matanda ng Scatter Thunder Clan. Kapag ang isang clan ay nasa panganib, ang mga nasa mataas na posisyon ay magpapadala ng kanilang mga miyembro ng clan upang tanggapin ang mga pinsala. Pagkatapos ay makakaligtas ang mga nasa mataas na posisyon. Kaya't ang kamatayan ng punong matanda ng Scatter Thunder Clan ay sapat na upang magdulot ng kaguluhan sa buong Ancient Star System. Hindi alam ni Wang Lin kung ang mga third-step cultivators ay may mga spells na magpapidama sa kanya ng mga kaganapan, ngunit ang hinaharap sa kanya ay isang malaking panganib. Ang mga tao mula sa 7 million worlds ay lumabas na, at tiyak na ang Scatter Thunder Clan ay mawawasak. Isa itong nakakagulat na pagbabago. Ang pagbagsak ng isang malaking clan ay tiyak na makakakuha ng maraming atensyon. Habang nagpatuloy si Wang Lin, ang kanyang mga mata ay kumislap. Bagamat ang panganib ay malupit, hindi siya umatras. Ang mga rumbling ng pagbagsak ng 7 million worlds ay unti-unting hamina. Ang labanan na ito ay mas matindi pa kaysa sa laban niya laban kay Daoist Water. Laban kay Daoist Water, wala siyang pagkakataon, ngunit kay punong matanda, mayroon siyang pagkakataon, kaya't mas naging mahirap pa ito. Kung hindi siya nakipagtulungan kay Daoist Scattered Spirit, imposible ang pagpatay sa isang 5th Heaven's Blight cultivator. Habang sumusunod sa agos, isang maliwanag na liwanag ang lumitaw sa harap niya. Si Daoist Scattered Spirit ay masayang dinala ang kanyang buong clan at lumitaw sa Star Domain ng Scatter Thunder Clan. Sa sandaling siya ay lumitaw, dalawang stream ng luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata at pinalakas niya ang isang tawanan na puno ng labis na kasiyahan. Hindi lang siya, kundi pati ang mga tao sa ilalim ng kanyang proteksyon ay ganoon din. Dahil sa kanyang proteksyon, kahit ang mga mortal ay hindi mamamatay sa kalawakan tulad ng karaniwan. Personal nilang naranasan na makalabas mula sa 7 million worlds at pumasok sa celestial realm na bumabalot sa kanila. Ang kasiyahang kanilang naramdaman ay hindi maipaliwanag. Ito ang celestial realm na palaging nagpapasya kung tayo ay mabubuhay o mamamatay. Mula ngayon, ang aming clan ay magiging celestial clan. Dahil nandito ang Scatter Thunder Clan, nararapat na magkaroon kami ng aming celestial clan. Tumawa si Daoist Scattered Spirit ng mas malakas hanggang siya ay magsimulang umiyak. Hindi lang siya, kundi lahat ng tao mula sa 7 million worlds ay nagsimulang umiyak. Ang mga paghihirap na kanilang hinarap ay hindi maintindihan, lalo na ang presyo ng kanilang paglabas, na 70% ng kanilang mga buhay. Ang kalungkutang ito ay tumagos sa kanilang mga puso. Mula ngayon, tayo ay malaya na. Tahimik na tinignan ni Wang Lin si Daoist Scattered Spirit at ang kanyang mga kasama. Pinakinggan niya ang kanilang mga salita, pinanood ang kanilang mga ngiti at luha, at hindi niya maiwasang magbuntong hininga sa kanyang puso. Tahimik siyang tumungala at ninanais na sana ay may kakayahan siyang tumagos sa kalawakan at makita kung ano ang tunay na nasa itaas ng langit. Matapos ang mahabang panahon, ibinaba ni Wang Lin ang kanyang ulo at bulong, tayo ba talaga ay nakalabas na, hindi niya maiwasang balikan ng Cloud Sea, noong sila ni Li Qianmei at Lu Yunkong ay nag-usap tungkol sa daw buong magdamag.
Ang langit ay isang bilog. Kahit na makalabas ka, mayroong mga hindi nakikitang bilog na nakapaligid pa rin sa iyo. Paano ka makakalabas? Unti-unting pinatigil ni The Wisp Scattered Spirit ang kanyang kasiyahan. Tumalikod siya kay Wang Lin at nagsanib kamay. Siya ay labis na tapat. Hinding-hindi ko malilimutan ang tulong ng kasamang cultivator. Ang buong Celestial Clan ko ay hindi malilimutan ito sa mga henerasyon. Hanggang may kahilingan si kasamang cultivator, walang bagay na hindi magagawa ng Celestial Clan ko. Matapos magsalita si The Wisp Scattered Spirit, ang ilang milyon na tao na kanyang nailigtas ay tumingin kay Wang Lin ng may kasiyahan. Makikita ang pasasalamat sa kanilang mga mata at nagsanib kamay silang lahat. Ang Celestial Clan ko ay hindi natatakot sa anumang kahilingan. Inalog ni The Wisp Scattered Spirit ang kanyang kamay at ang kidlat ay lumitaw sa kanyang palad. 10,000 boltahe ng Spiritual Thunder ang tumalima kay Wang Lin. Ito ang ipinangako ko kay kasamang cultivator. Tahimik na kinuha ni Wang Lin ang mga ito gamit ang kanyang kamay. Ito ang kanyang nakuha kahit na bawat isa sa mga ito ay nangangahulugang buhay ng isang cultivator na dumaan sa Divine Retribution. Ang Eternal Thunderbolt ng Scatter Thunder Clan ay nasugatan kanina. Lilisanin ko ang Scatter Thunder Clan at kakainin ang Eternal Thunderbolt na iyon. Ano ang gagawin mo ngayon? Ang mata ni Wang Lin ay tumuon kay Master Scattered Thunder. Ang kagalitang intent ay lumitaw sa mga mata ni Master Scattered Thunder at sinabi, mabuti na lang. Hindi ko pwedeng hayaan ang Scatter Thunder Clan na makaligtas. Kung hindi ko pagsasamantalahan ito at sirain ang Scatter Thunder Clan, hindi ko matatanggap ang galit sa pagkawala ng 70% ng aking clan para makalabas mula sa 7 million worlds. Hindi na nagsayang ng oras si Wang Lin at nagpatuloy sa pagtakbo. Ang kidlat ay kumislap sa kanyang kanang kamay at siya ay naging kidlat. Kasama ang kanyang orihinal na katawan, kaya siya ay mas malakas kaysa noong siya ay nagsasapanganib. Tanging ang punong matanda ng ikalimang Heaven's Blight ang kinakatakutan ni Wang Lin, ang iba ay hindi naging issue. Kung hindi lahat ng mga ito ay Thunder Cultivators, maaaring makatagpo si Wang Lin ng ilang problema. Sa huli, may 2 4th Heaven's Blight Cultivators pa sa Scatter Thunder Clan. Ngunit, dahil sa kanilang pagpapalakas ng Thunder, kahit na nasa 4th Heaven's Blight sila, hindi natatakot si Wang Lin sa kanila. Ang labanan sa pagitan ng mga Thunder Cultivators ay isang kompetisyon para sa kontrol ng kidlat. Nilamon na ni Wang Lin ang 8 sinaunang Thunder Dragons at mayroong 10,000 Spiritual Thunderbolts. Bagamat hindi pa niya ganap na nare-refine ang mga ito, ang lakas ng kanyang Thunder Essence ay nakakagimbal, kaya sino ang makakapantay sa kanya? Kahit na sila ay mga Thunder Cultivators sa 4th Heaven's Blight, hindi sila makakapantay. Sa pagkamatay ng punong matanda, ang Scatter Thunder Clan ay hindi na isang banta. Isang kisap ng malamig na kagalitan ang kumislap sa mga mata ni Wang Lin habang siya ay gumagalaw ng mas mabilis. Ang mga tunog ng kidlat ay umuugong habang siya ay sumugod patungo sa Protection Formation na binuo ng 16 na planeta ng Scatter Thunder Clan. Dapat mabilis ang laban na ito. Kailangan kong magpakasapalaran para makapasok at lamunin ang Eternal Thunderbolt na iyon, at pagkatapos ay umalis. Habang nagmamadali si Wang Lin, walang katapusang kidlat ang nagtipon sa paligid niya. Para bang ang emperador ay naglalakbay kasama ang libu-libong kanyang mga gwardya. Ito ay dahil ang Thunder Essence ni Wang Lin ay sobrang lakas na automatikong inaakit nito ang mga kidlat sa paligid upang magtipon. Habang tumatagal, mas marami pang kidlat ang nagsimulang magtipon. Pagkalipas ng ilang sandali, ang kidlat sa paligid ni Wang Lin ay naging parang isang lawan ng kidlat na nagpapalabas ng walang katapusang lakas ng kidlat. Pati ang Divine Retribution ay kasing lakas nito. Sa puntong ito, si Wang Lin ay kumokontrol ng kidlat na kayang yumanig sa langit. Kung makita ito ng iba, tiyak na magugulat sila. Pati mga third step cultivators ay magtatanggal ng kanilang mga mata at titigil. Mayroong isang sinaunang alamat na matagal nang buried ng panahon, at ang rumor na ito ay naglalaman ng pinakamalaking lihim upang maging isang third step cultivator. Ayon sa mga rumor, kinakailangan na umasa sa Joss Flames upang pakainin ang kanilang essence at pahintulutan itong lumago upang makakuha ng pagkakataon na buksan ang gate patungo sa langit. Dito magaganap ang pagpapalakas ng kanilang essence at magiging kumpleto ito, na magpapabago sa kanilang katawan. Mula sa puntong iyon, hindi na sila magiging ordinaryong cultivator. Ngunit, may isa pang mas bihirang rumor na mas matanda kaysa sa Joss Flames. Sa alamat na ito, hindi umaasa sa Joss Flames ang isang tao, kundi sa kanilang sariling pagkaunawa. Gamit ang isang hindi kilalang pamamaraan, makakumpleto nila ang kanilang essence, masusugpo nila ang gate patungo sa langit, at magiging isang third step cultivator na kayang yumanig sa langit. Ang pumasok sa third step sa ganitong paraan ay gagawing isang alamat ang sinuman. Palapit ng palapit ang cultivation level ni Wang Lin sa alamat na ito. Kabanata 1360 Pagbagsak ng espiritual na suporta. Ang kidlat ay gumugol ng lupa.
Para bang ang lawa ng kidlat ay gumagalaw, na si Wang Lin ang sentro nito. Habang siya ay gumagalaw, patuloy na nagtitipon ng mga kidlat sa paligid niya. Isang nakamamanghang tanawin. Nang makita ni The Whist Scattered Spirit si Wang Lin, siya ay nagulat. Sa laban-laban sa punong matanda, napagtanto niya kung gaano kalakas si Wang Lin. Ang mga spell na iyon ay parang mga himala ng paglikha mismo. Ngayon na sila ay nakalabas na mula sa 7 million worlds, nagagawa ni Wang Lin na magpatawag ng lahat ng mga kidlat na ito. Ang mga tunog ng malalakas na kidlat na parang sayaw ay muling ikinagulat siya. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay walang emosyon habang siya ay papalapit ng papalapit sa depensibong formation na nakapalibot sa 16 na planeta ng Scatter Thunder Clan. Habang siya ay sumugod, ang malakas na lawa ng kidlat sa paligid ni Wang Lin ay umuugong at ang mga kidlat sa loob nito ay kumikislap ng marahas. Biglang lumitaw ang depensibong formation ng Scatter Thunder Clan sa harap ni Wang Lin. Ang formation na binuo ng 16 na planeta ay nagbigay ng berdeng liwanag at bumuo ng isang bilog sa paligid ng mga planeta. Nang lumapit si Wang Lin, narinig niya ang mga tunog ng pagkrakal mula sa berdeng liwanag, at ang berdeng liwanag ay mula sa malabo patungo sa halos solidong anyo. Ang berdeng liwanag ay naging solidong parang shell ng itlog sa paligid ng Scatter Thunder Clan. Pagkatapos mabasag ang barrier na parang shell ng itlog na ito, ang Scatter Thunder Clan ay matutuklasan na kay Wang Lin. Isang kisap ng malamig na galit ang kumislap sa mga mata ni Wang Lin at huminto ang kanyang katawan na 10,000 talampakan mula sa formation. Ibinangon ng kanyang kanang kamay ang kawalan, na parang hinihila ang walang katapusang kidlat na nakapalibot sa kanya at itinaas ito. Ang mundo ay umugang at ang mga kidlat ay kumulog ng malakas at nagsimulang magbago. Kung titingnan mula sa itaas, ang kidlat sa paligid ni Wang Lin ay parang isang salamin, isang dagat. Sa puntong ito, dahil sa nakamamanghang lakas ni Wang Lin, ang salamin na dagat na ito ay nagsimulang yumuko. Ang mga sinaunang bituin ng Diyos ni Wang Lin ay umiikot sa pagitan ng kanyang mga kilay at ang kanyang mga braso ay pumutok. Habang siya ay umuungol, ang mga kidlat sa paligid niya ay kumulog ng mas malakas at mula sa pagkayuko ay naging tuwid. Ito ay isang salamin na itinaas ng tuwid at ipinamukha sa buong mundo. Ang mga mata ni The Whist Scattered Spirit ay kumitid at automatikong umatras ng ilang hakbang at tiningnan si Wang Lin ng may takot. Hindi lamang siya, kundi ang Scatter Thunder Clan ay matagal nang alam na may malakas na kalaban na paparating. Ang lahat ng mga Heaven's Blight Cultivators ay lumabas na mula sa banal na lupa at nakatutok kay Wang Lin. Nang makita nila si Wang Lin, ang kanilang mga isipan ay nanginginig at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng malaki. Kanina, bagamat kinuha ni Wang Lin ang katawan ni Yu Fei, ang kanyang pinagmulan na kaluluwa ay lumabas at ipinakita ang kanyang itsura sa lahat. Ang punong matanda ay hindi pa nakabalik matapos habulin ng taong ito, ngunit bumalik si Wang Lin. Ito ay labis na ikinagulat ng Scatter Thunder Clan, at maraming spekulasyon ang dumaan sa kanilang mga isipan. Ang bawat isa sa kanila ay nagdulot ng pag-aalala. Ang pagpapalakas ng punong matanda ay nakakagimbal, kaya't hindi siya dapat nagkaroon ng problema. Sa palagay ko, mas malamang na gumamit siya ng hindi kilalang pamamaraan o may tulong siya upang matrap ang punong matanda upang makapunta siya at sirain ang formation. Hindi tayo kailangang magpanik, kailangan lang natin na ipagtanggol ang formation, at ang punong matanda ay malapit nang bumalik. Tama, sa antas ng pagpapalakas ng punong matanda, maliban sa mga third step cultivators, wala nang makakapantay. Marami din siyang spell at mga yaman, kaya't wala siyang problema. Ngunit biglang umalis ang Eternal Thunderbolt, at nang bumalik ito, naging mas mahina. Ang depensibong formation ay aktibo din sa parehong oras na wala tayong kontrol. Ito. Ang mga miyembro ng Scatter Thunder Clan ay malungkot habang tinitingnan nila si Wang Lin sa labas ng formation. Ngunit naniniwala pa rin sila na okay ang punong matanda at malapit na itong dumating. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang mga braso na parang hawak ang dambuhalang lawa ng kidlat. Isang misteryosong liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata at dahan-dahan niyang sinabi. 8 sinaunang Thunder Dragons na pumasok sa aking pinagmulan na kaluluwa, sa aking pangalan, inuutos ko sa inyo na magsanib bilang isa. Pagkatapos, kasama ang aking sinaunang Thunder Dragon Origin Soul, ang lahat ng 9 na dragon ay magsasanib bilang isa at sisirain ang formation na iyon. Ang tinig ni Wang Lin ay umalingongo sa buong mundo. Ang kidlat ay sumabog mula sa kanyang katawan at pumasok sa lawa ng kidlat. Ang salamin na parang lawa ng kidlat ay umuugong at isang nakamamanghang dagandong ang nagmula dito. Isang dambuhalang ulo ng dragon ang lumabas mula sa lawa ng kidlat at naglabas ng isang mabagsik na umungol. Ang ulo ng dragon ay sobrang laki at natatakpan ng mga berdeng kaliskis. Ito ay sobrang mabagsik at nagbigay ng matinding aura. Para itong demonyong dragon na kayang sirain ang mundo, at sumugod ito ng may kasamang malalakas na tunog ng kidlat. Ang ulo lang nito ay hindi bababa sa 100,000 talampakan ng laki. Ang tunog ng kidlat ay umuugong habang ang ulo ng dragon ay sumugod, at sandali pagkatapos nito,
ang buong katawan ng dragon ay sumugod mula sa lawa ng kidlat. Ang lawa ng kidlat ay naging mas maliit at mas maliit. Nang lumabas ang buntot ng dragon, tuluyan nang nawala ang lawa. Isang heaven-shaking thunder dragon na halos 1,000,000 talampakan ng haba ay lumitaw sa mundong ito. Ang dragon na ito ay nabuo ni Wang Lin pagkatapos niyang lamunin ang 8 sinaunang thunder dragons at pinagsama ang mga ito sa kanyang origin soul. Bagamat ito ay isang ilusyon lamang, naglalaman ito ng hindi maipaliwanag na lakas ng kidlat. Kung titingnan nito gamit ang kanilang divine sense, makikita nila ang siyam na kaluluwa na naglalaban, ngunit isa dito ay malinaw na mas malakas kaysa sa iba at pinipigilan sila. Ang 1,000,000 talampakang Thunder Dragon ay umungul at ang kidlat ay nagtipon sa tuktok ng kanyang ulo. Ang anyo ni Wang Lin ay lumitaw doon. Lumakad siya mula sa ulo ng dragon na may walang emosyon na ekspresyon at itinutok ang kanyang daliri. Sa mga salitang ito, ang dambuhalang Thunder Dragon ay umungul at sumugod paaban. Sumugod ito sa depensibong formation ng Scatter Thunder Clan na may lakas ng isang hukbo ng 10,000 tao. Ang distansyang 10,000 talampakan ay kinuha ng dragon sa isang iglap. Agad itong sumalpak sa formation. Isang malalakas na tunog ng kidlat ang kumalat sa lahat ng direksyon na parang nababaliw. Ang mga tunog ng pagputok ay umuugong sa buong formation at mga bitik ang nagsimulang lumitaw dito. Ang formation na parang shell ng itlog ay hindi kayang tiisin ang impact na ito at halos gumuho. Isang kaguluhan ang nangyari mula sa loob ng formation. Ang mga miyembro ng Scatter Thunder Clan ay nagulat, ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pangangamba, ngunit higit sa lahat, hindi sila makapaniwala. Ang katawan ng punong matanda ng Scatter Thunder Clan ay gumuho at ang kanyang origin souls ay nahulog sa aking mga kamay. Pati ang inyong Eternal Thunderbolt ay tumakas pabalik dito, at iniisip niyo ba na ang isang simpleng depensibong formation ay makakapigil sa akin? Ang malamig na tinig ni Wang Lin ay tulad ng kidlat habang dumaan ito sa formation at pumasok sa mga tenga ng mga miyembro ng Scatter Thunder Clan. Nang marinig nila ito, ang kanilang mga katawan ay nanginginig at ang kanilang mga mata ay napuno ng hindi pagkakapaniwala. Huwag mangyari. Ang taong ito ay nais lamang guluhin ang aming isipan. Sa pagpapalakas ng punong matanda na kayang sumire sa langit, paano siya matatalo ng taong ito? Anong kalokohan? Ang inyong mga salita ay sobrang kapal ng mukha, wala itong kredibilidad. Maliban kung magtatawag kayo ng third step cultivator, walang makakatalo sa kanya. Pati na kung lumaban siya sa mga third step cultivators, ang punong matanda ay may maraming spell at mga yaman. Wala siyang problema sa buhay. Kapal ng mukha. Ang inyong mga salita ay higit pang katawa-tawa. Kung ang punong matanda ay talagang patay, sirain ko na ang aking sarili nang hindi nyo kailangang gawin anuman. Nakakatawa. Nakakatawa. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado at ang dragon sa ilalim niya ay itinaas ang ulo. Umungul ito at walang awa na binangga. Mas marami pang bitik ang lumitaw sa shell ng itlog ng formation at malapit ng gumuho. Ang tunog ng kidlat ay nakakagimbal at parang nababaliw ang dragon. Habang ang ulo nito ay sumasalpok sa formation, maging ang buntot nito ay humadya sa formation. Hindi na kayang tiisin ng formation ang mga puwersang naglalakbay. Sa huling salpok ng ulo ng dragon, gumuho ang formation sa isang malakas na tunog ng kidlat. Ang mga piraso nito ay kumalat sa buong paligid at isang malaking puwang ang bumukas. Ang Thunder Dragon ay umungul at hindi tumigil pagkatapos basagin ang formation. Ang ulo nito ay sobrang laki kaya nang pumasok ito sa formation, nagdulot ito ng isang malaking bahagi ng mga cultivators ng Scatter Thunder Clan na kusang umatras. Sinundan ni The Whist Scattered Spirit ang Thunder Dragon sa loob ng formation. Siya ay may labis na komplikadong ekspresyon na puno ng galit habang sumugod siya pasulong. Ang taong ito ay nasa Nirvana Shatterer stage lamang, ngunit sa hindi malamang dahilan, kaya niyang ipakita ang lakas ng isang Heaven's Blight cultivator. Lahat, sumugod sabay-sabay at patayin siya agad. Ang kalbo na 4th Heaven's Blight cultivator ang tunay na kalaban, pigilan siya sa pag-usad. Ang Scatter Thunder Clan ay may 11th tao sa Heaven's Blight stage. Sa mga sandaling iyon, 7 sa kanila ang sumugod kay The Whist Scattered Thunder, at ang nangunguna ay isa sa 2 4th Heaven's Blight cultivators. Ang isa pang 4th Heaven's Blight cultivator ay sumugod kay Wang Lin. Kung wala ang punong matanda, wala ni isa sa Scatter Thunder Clan ang makakapigil sa akin. Inalog ni Wang Lin ang kanyang ulo. Ayaw niyang makipag-alyansa sa mga cultivator na ito. Kailangan niyang pumasok upang kainin ang Eternal Thunderbolt sa lalong madaling panahon. Ang Thunder Dragon sa ilalim niya ay sumugod patungo sa Scatter Thunder Clan. Ang malalakas na tunog ng kidlat ay umuugong at ang mga ekspresyon ng mga cultivator ng Scatter Thunder Clan na nais pigilan si Wang Lin ay nagbago, pagkatapos ay umatras sila. Malapit nang bumalik ang punong matanda, kailangan nating gawin ang lahat upang pigilan sila. Pagbalik ng punong matanda, tiyak na mamatay sila. Ang mga mata ng mga cultivator ng Scatter Thunder Clan ay pumuputi sa galit habang sila ay sumugod.
Hindi nila inaalintana ang kanilang mga buhay at kahit na pumutok ang kanilang mga clan marks upang pigilan si Wang Lin. Lahat ng ito ay dahil hindi nila matanggap na matatalo ang punong matanda. Tiwala silang kapag bumalik ang punong matanda, wala nang magiging panganib para sa Scatter Thunder Clan. Ang punong matanda ang espiritual na haligi ng buong Scatter Thunder Clan. Ngumisi si Wang Lin, at habang gumagalaw ang Thunder Dragon pasulong, iniwasiwas niya ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang Soul Lasher. Ang gintong panghampas ay nag-unroll, ipinapakita ang isang basag na Origin Soul. Ito ay ang punong matanda ng Scatter Thunder Clan.